Masayang naglalakad si Grayson patungo sa bahay ni Jezabel. Dahil nais niyang makasabay ito sa pagpasok nila sa unang araw nila sa pagiging 4th year student sa kolehiyo. Ngayon na rin ang araw na ipagtatapat ni Grayson ang kanyang lihim na pagtingin para sa matalik na kaibigan. Hiling niya lang na sana huwag siyang mabigo dahil kapag nangyari yon ay baka hindi na siya magpakita o magparamdam pa sa kaibigan dahil tsak na dadapuan siya ng sobra-sobrang hiya. Good morning, Yesa. Masiglang bati ni Grayson sa dalaga. Nakasanayan na rin niyang tawagin itong Yesa noon pa man dahil nahahabaan siya sa pangalan nitong Jezabel. Magandang umaga rin. Anong himalang sumapi sa iyo at napaaga ka naman yata ng husto? Natatawang tanong ni Jezabel na nagpahaba sa nguso ni Grayson. Eto naman, napaka-KJ. Siyempre inagahan ko para hindi tayo malate dahil maglalakad pa tayo. Rason niya na pinaniwalaan naman ng dalaga. Baka naman pwede mo akong papasukin or pakapihin man lang. Hindi pa naiinitan ng tiyan ko para lang mapuntahan ka rito. Pagpaparinig niya kahit na ang totoo ay nag-almusal na siya sa kanila. Ay, sino ba kasing nagsabi na hindi ka mag-umagahan ngayon? Tuloy parang kasalanan ko pa. Alika na nga't pumasok ka na para makasabay ka na sa amin ni Itay sa pag-aagahan. Anito kaya't ngiting tagumpay si Grayson. Hindi naman halatang excited ka sa unang pasok ngayon no, Grayson? Ngiting-ngiting tanong ng ama ni Jezabel sa kanya. Napakamot naman sa batok ang binata at saka nahihiyang ngumiti. Magandang umaga ho, Mang Tasyo. Mano po muna pala, anya, at kinuha ang kamay ng ama ni Jezabel, saka dito nagmano. Kaawaan ka ng Diyos, ani Mang Tasyo. O shit, mukhang wala ka namang planong sagutin ng tanong ko. Kumain na lamang tayo, habang mainit pa itong nilagang kamote na niluto ko. Anang ama ng dalaga. Nagpasalamat naman si Grayson, pagkatapos ay kumuha na ng kamote. Binigyan na rin siya ni Jezabel ng tsokolating kape na gawa sa buto ng kakao. Ito talagang rason kung bakit ko inagahan. Ang sarap-sarap ng kamote na pinarisan ng tsokolate. Puno ang bibig na sambit ni Grayson, kaya't natawa ang mag-ama. Kain lang ng kain, Gray. Ani Mang Tasyo na tinanguan naman ang binata. Ang takaw-takaw mo pero hindi ka naman tumataba. Kantsaw ni Jezabel habang nagbabalat ito ng kamote. Usus, nagsalita yung tumataba. Balik naman ni Grayson kaya't sinimangutan siya nito. Huwag kayong mag-asaran sa harapan ng pagkain. Itong mga batang ito talaga oo. Palagi nilang may hirit sa isa't isa kapag nagkakasama. Iiling-iling na sita sa kanila ni Mang Tasyo, kaya't natahimik silang pareho at kumain na lang ng tahimik. Matapos ngang kumain ay naghanda na sila sa paggayak. Nabusog ako ng sobra sa kanina. Kaso ngayon nagugutom na ako sa sobrang layo ng nilakad natin. Hinihingal na saad ni Grayson habang nakatukod siya sa magkabilang tuhod. Matagal na natin tong ginagawa, hindi ka pa rin nasanay? Nasabi na lang ni Jezabel habang nagpupunas ng pawis sa mukha. Halika na't hanapin na natin ang room natin. Pag-aaya niya at pilit na hinila ang binatang labas na ang dila sa sobrang pagod. Mag-aalas 6:30 na ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang kanilang schedule at ang mga papasukan dahil sa dami ng estudyante na naghahanap rin ng kani-kanilang papasukan. Siksikan kaya't mas lalo silang pinagpawisan. Mabuti na lang at meron silang dalang ekstrang damit dahil alam nilang mangyayari ang ganito sapagkat unang araw. Yes! Magkaklase ulit tayo. Parang batang saad ni Grayson nang mabasa ang nakapaskil nilang pangalan sa labas ng pader ng kanilang papasukan. Malaki ang kanyang ngiti na hinila si Jezabel. Papasok at kagaya ng palaging nangyayari kapag papasok sila ay natutuon ang lahat ng atensyon ng mga kababaihan sa kanya. Dahil kahit na moreno siya ay malakas ang karisma at appeal niya sa mga babae. Matangos ang kanyang ilong na pinarisan ng makakapal niyang kilay. At magandang hulma ng kanyang labi. Hindi masyadong kalakihan ng kanyang katawan ngunit biniyayaan naman siya ng katangkaran. Sa katunayan ay palagi siyang MVP sa kanilang eskwelahan at maging sa kanilang barangay kapag may palarong basketball or sports fest. Hi Grayson, dito ka na lang sa tabi ko maupo. Malambing na sabi ni Mesha na dati nilang kaklase ng first year sila. Matagal na rin itong may gusto kay Grayson at panay ang papansin ngunit bigo siyang masungkit ang puso nito.
dahil nakalaan lamang yon kay Jezabel. Pasensya na Mesha pero si Jezabel lang ang gusto kong katabi. Anya, tsaka naupo sa unahang bahagi kung saan umupo ang dalaga. Naghiyawan at kantsawan naman ang kanilang mga kaklase sa tinuran ni Grayson. Ligawan mo na kasi, hindi yung ligaw tingin at ligaw na naliligaw ka lang. Saad ng kaklase nilang si Jacob na kilala sa pagiging maloko ngunit matalino naman ito at palaging nakakasama sa top 10 ng with honors. Si Jezabel ang pumapangatlo habang si Grayson naman ang pumapangalawa at minsan ay nangunguna kapag pinag-iigihan niya talaga. Darating din tayo dyan classmate, may tamang oras at panahon at lokasyon para sa bagay na yan. Malaman niyang sabi kaya't mas lalong umingay ang mangilan-ngilang estudyante habang ang iba ay parang pinagsakloban ng langit at lupa dahil hindi talaga nila masusungkit ang puso ng heartthrob kung ituring nila na si Grayson. Napayuko na lamang si Jezabel upang itago ang pamumulan ng kanyang mukha. Kinikilig siya at the same time ay natutuwa dahil mukhang gusto rin siya ng kaibigan niya. Matagal na siyang may lihim na pagtingin para sa matalik na kaibigan. Kaya't nang marinig niya ang huli nitong sinabi ay labis-labis ang kaligayahan ng kanyang puso. Sumapit ang uwian kaya't agad nang umiskapo ang dalawa dahil malayo-layo pa ang lalakarin nila. Habang nasa daan ay may nakitang puno ng bayabas si Grayson. Hitik iyon sa bunga kaya't inaya niya si Jezabel upang kumuha nun para may mapapak sila sa daan. Hindi kaya tayo pagagalitan ng may-ari nito, Gray? Kinakabahang tanong ni Jezabel habang nagpapalingalingan ng halos mapuno nila ang damit na hinubad ni Grayson kanina. Tumubo lang naman to dito sa daan, Yesa, kaya't huwag kang kabahan. Tugon naman ni Grayson tsaka tumalon pababa. Tara na! Aya niya sa dalaga nang bitbit niya na ang mga pinitas na bayabas. Paisa-isa nilang pinapak ang mga bayabas na katamtaman lamang ang pagkakahinog. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya't sumilong sila sa malaking puno ng mangga. Mukhang wala na atang planong tumila ang ulan ah. Gagabihin tayo sa daan ito. Nag-aalalang sambit ni Jezabel habang nakatingala sa madilim na kalangitan. Ibinaba ni Grayson ang hawak na bayabas, tsaka hinawakan ng kamay ng dalaga na ikinasinghap nito. Yesa, pwede bang magtapat ako sa'yo? Paninimula ni Gray. Dahil ito na ang nakikita niyang tamang oras upang aminin ang kanyang tinatagong damdamin. Ano ba yon at parang ang seryoso mo naman yata? Kinakabahan man ngunit na-e-excite siya sa sasabihin ng binata. Sa isip-isip niya ay ito na ang matagal niyang hinihintay. Pinisil ng marahan ni Grayson ang palad ni Jezabel, tsaka iyon inilapit sa kanyang labi at ginawaran ng magaan na halik. Gusto kita, Yesa. Simula pa nung high school tayo. Natakot lang akong aminin sa'yo dahil baka layuan mo ko. Unang pagtatagpo pa lang natin, nabihag mo na agad ang mga mata at puso ko. Hanggang sa dahan-dahan akong nahulog ng hindi ko namamalayan at humantong nga sa sobrang pagmamahal na hindi ko na kaya pang itago. Mahal kita, Yesa, at handa akong pagsikapang makamit ang matamis mong oo. Puno ng pagsamo ang bawat letrang binibitawan niya. Lahat yun ay mula sa kanyang puso, kaya't nangislap ang mga mata ng dalaga dahil sa wakas ay narinig niya ng matagal niyang hinihintay na sabihin sa kanya ng binata. Gusto rin kita, Gray. Mulat sa pool, ikaw at ikaw lang ang tinitibok nitong puso ko. Gaya mo, natatakot lang din akong magtapat sa'yo dahil baka layuan mo rin ako. Or worse, baka hindi mo na ako pansinin na ayaw na ayaw kong mangyari. Dahil hindi ko kakayanin yun. Hindi mo na kailangang paghirapan pang sagot ko dahil ngayon pa lang. Binibigay ko na yun sa'yo. Tuluyang tumulo ang mga luha niya sa labis na saya. Pinunasan yun ni Gray tsaka siya mahigpit na niyakap. I love you. Sabay nilang sabi at kasunod nun ay ang kanilang paghagikik. Dinampian ng halik ni Gray ang noo ni Yesa. Pababa sa ilong nito hanggang sa umabot sa labi. Naipikit nilang pareho ang kanilang mga mata hanggang sa sabay nilang nilasap ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay naupo sila at pinagmasdan ng papatilang ulan. Yesa, tawag ni Gray sa dalaga. Pwede bang mako na lang ang itawag ko sa'yo at ganun ka rin sa akin?
Matamis ang ngiting iginawad ni Grayson kay Yesa na ikinangiti rin ito. Pwede naman pero ano bang ibig sabihin ng mako? Mako means mahal ko, ani Gray. Tsaka niya inhilig ang ulo ni Yesa sa kanyang balikat. Gusto kong mangako tayo sa isa't isa na kapag nakapagtapos na tayo at nakuha na natin ang ating mga diploma ay sabay tayong makikipagsapalaran sa Maynila. Maghahanap tayo ng stable na trabaho doon nang sa ganun ay makapag-ipon tayo ng gagamitin natin sa ating kasal. Matapos ang kasal ay baby agad ang sunod at gusto ko ng 3 supling. Pagkatapos ay imimix natin ang pangalan nila na hango sa mga pangalan natin. Pangako ko rin na magiging mabuting kaibigan, nobya at asawa ko sa iyo in the future. Salamat Mako dahil sa dinami-rami ng babaeng nagkakandara pa sa iyo ay ako ang napili mo. Kahit na ordinaryo lang naman ang ganda ko na, hindi katulad ng mga babaeng minsan ang nanligaw sa iyo. Natawa si Grace sa kanyang sinabi nang maalala ang mangilan-ngilang babae na nanligaw sa kanya. Nakakahiya para sa kanya mga araw na yon dahil lalaki dapat ang gumagawa noon hindi ang babae. Ang daming umiyak noon ang dahil sa panre-reject mo sa kanila. Ang iba nga ay sa akin pa nagsusumbong tapos ako rin palang magwawagi. Ang swerte ko lang kasi sa bilyong babae sa mundo ay ako ang minahal ng isang Grayson Asuncion na tinaguri ang heartthrob ng aming community, varsity player, MVP, at higit sa lahat ay ubod ng sipag at talino. Lahat nasa iyo na kaya't sobrang swerte ko. Napakamot naman si Grace sa kanyang batok, ngunit malaki ang kanyang pagkakangiti. Mas maswerte kaya ako sa iyo. Tanging niyang nasabi dahil para na siyang sasabog sa sobrang kilig. It feels like I'm in the cloud 9. Anya, at pulang-pula na talaga ang magkabila niyang tenga. Kinikilig ka no? Sinundot-sundot ni Yesa ang tagiliran ni Gray. Tumango naman ito sa kanya kaya't natawa siya. Kinikilig ang isang Grayson. Anya habang natatawa at panay pa rin ang sundot sa tagiliran ng binata na nakikiliti na. Kaya't hinuli nito ang kanyang kamay. Tsaka niya isinandal sa puno at siniil ng masuyong halik. Ikinawit ni Yesa ang kanyang kamay sa leeg ni Gray dahil lumalim na ang kanilang mainit na halik. Tumigil lamang si Gray nang kapusin na sila ng hininga. Kailangan niya ring pigilan dahil hindi niya pa nais na makagawa ng bagay na tanging mag-asawa lamang ang gumagawa. Nais niyang iharap muna ang dalaga sa altar bago niya ito angkinin. Umuwi na tayo Mako dahil tsak na nag-aalala na sa atin ang mga magulang natin. Ani ni Gray habang yakap ang mahal niyang si Yesa. Tumango naman ito at kaya't kinuha niya na ang bayabas at muli na silang naglakad pa uwi. Tumila naman na ang ulan kaya't nilantakan na nila ang bayabas. Panay ang tawanan nila habang binabalikan ng kwento noong sila'y mga bata pa na naglalaro sa putikan. Susunduin kita bukas Mako at sabay tayo ulit papasok. Maligo ka rin bago ka magpalit para hindi ka lagnatin. I love you, my Yesabel. Mahina lamang ang pagkakasabi nun ni Gray dahil hindi pa nais ni Yesa na sabihin sa kanilang mga magulang ang kanilang relasyon dahil ang rason nito ay baka pagalitan sila na sinang-ayunan naman niya. I love you too Gray. Ikaw din maligo ka para hindi ka lagnatin. Sige na umuwi ka na dahil malayo-layo pang lalakarin mo pa uwi sa inyo. Ingat ka palagi dahil magpapakasal pa tayo at manganganak pa ng 3. Kinindatan ni Yesa si Gray na ikinatawa nito. Ginulo na lang ni Gray ang buhok ni Yesa. Paalam na. Sige na pumasok ka na sa inyo. Bukas ay aagahan ko ulit ang pagpunta rito para may libreng agahan ulit. Natatawa niyang sabi na tinanguan naman ng dalaga habang may ngiti sa kanyang mga labi. Tuluyan ang pumasok sa loob ng kanilang bahay si Yesa at kumaway pa ito sa kanyang kasintahan. Nag-flying kiss pa ito na maagap namang sinalo ni Gray, tsaka inilapit sa labi. Natawa si Yesa hanggang sa tuluyan na nitong isarang pinto, kaya't ipinasya na rin ni Gray na umuwi na rin sa kanila. Pag uwi ni Gray ay takang-takang kanyang ina sa sayang nakikita sa kanya. Ngiting aso ka dyan, ano nangyari sa iyo? Tanong ng ina ni Gray sa kanya nang nagmamano sana siya rito, ngunit tinabig lang nito ang kamay niya. Wala naman po ma. May magandang nangyari lang po sa akin na ako lang ang pwedeng makaalam. Masaya niya pa ring sabi.
Sanay na siya sa inang mainitin ng ulo at kung minsan ay walang pakialam sa kanya. Abay, marunong ka na magsekreto sa akin. Taas kilay na sambit ng kanyang ina. Kaya't nag-isip siya ng maaaring irason upang hindi na ito mag-usyoso pa ang ginang. Classmate kasi ulit kami ng babaeng sinasabi ko sa inyo na crush ko. Nahihiyang anya sa ina dahil nagmukha siyang high school sa naging rason niya. Ay sus, tigil-tigilan mo yung crush-crush na yan dahil nakakasira yan sa pag-aaral mo. Isa pa, kalokohan lamang ang pag-ibig kaya't umayos ka. Pag-aaral lang atupagin mo, huwag ang mga babae. Inis na saad ng ginang na ikinababa ng tingin ni Grayson. Aalis ako kaya't ikaw na lang maghanda ng sarili mong pagkain. Anito pa sabay nagmarcha paalis. Napabuntong hininga na lamang si Grayson sa ugali ng kanyang ina. Ipinasya niya na lamang na maligo na bago niya inihanda ang kanyang kakainin. Matapos yun ay hinanda niya na rin ang gagamitin niyang uniforme bukas. Maging ang sapatos na pinag-ipunan niyang bilhin ay inayos niya na rin bago siya mahiga sa katrin niyang higaan. Ay, ganito palang pakiramdam na pag-aari mo ng puso ng babaeng mahal na mahal mo. Napakasarap sa pakiramdam. Parang kumpletong-kumpleto ang buong araw ko. Grabe, mababaliw siguro ko kapag nagkawalay kami. Mahina niyang usal habang nakangiting nakatingin sa kisame. Nagplano pa muna si Gray ng magandang gagawin bukas bago niya ipinasyang matulog na. Sumapit ang madaling araw na mulat na agad si Grayson. Naghanda na siya ng kanyang almusal. Pagkatapos ay naligo na siya bago kumain. Ma, alis na ho ako. Paalam niya sa inang nagtitimpla ng kape. Tumango lamang ang ginang kaya't umalis na si Grayson sa kanila. Hindi siya binibigyan ng pera ng kanyang ina. Kaya't ang ginagawa niya tuwing Sabado at Linggo ay sumasideline bilang isang kargador para may pang-allowance siya. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay may nadaan ng gumamela si Grayson. Kaya't pumitas siya ng 3 piraso. Tsaka may ngiti sa labing muling nagpatuloy sa paglalakad. Good morning, Mako. Malaki ang ngiti ni Gray nang batiin niya ang nobya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Iaabot niya na sana ang bulaklak nang sumingit si Mang Tasyo, kaya't itinago niya yun sa kanyang likuran. Mas maaga ka pa sa agahan, Gray ha. Hindi naman kaya nag-aakit ka na ng ligaw dito sa dalaga ko. Pinatabi ni Mang Tasyo ang anak. Napalunok naman si Gray at hindi nakapagsalita. Abay, wala namang problema sa akin, iho, kung manliligaw ka. Basta huwag ninyong pababayaan ang pag-aaral ninyo. Boto naman ako sa iyo, Gray, kaya hindi mo kailangang kabahan. Sige na. At iabot mo na yung bulaklak mo sa dalaga ko. Nakangiting saad ni Mang Tasyo tsaka tinapik sa balikat si Gray. Tila nabunutan naman ng tinik ang dalawa, kaya't napangiti sila ng malaki. Ibinigay na nga ni Gray ang 3 piraso ng gumamela kay Yesa, tsaka siya pumasok sa loob ng bahay nito. Ang gaganda naman ng mga gumamelang to. San mo sila pinitas, Mako? Tanong ni Yesa nang maupo sila sa kawayang silya, habang ang amay nagtungo ng kusina upang tingnan kung luto na ba ang nilagang saging nilang niluluto. Mahal kasi ang bigas, kaya't iba't ibang klase ng tanim nila ang inuumagahan nila. Magsasaka lamang ang ama ni Yesa habang ang ina niya ay nangangamuhan lamang sa Maynila. At ang ipinapadala nito ang siyang ipinangtutustos niya sa kanyang pag-aaral. Mas maganda ka pa sa mga gumamelang yan, Mako. Ani Gray na nagpapula ng pisngi ng dalaga. Ang cute mong kiligin, Mako. Doon ko lang yan pinitas sa may malapit kay Lamang Berting. Maganda ang pamumukadkad nila dahil umulan kagabi. Aniya pa, tsaka pinisil ng marahan ng pisngi ng nobya. Ang saya ko dahil walang problema kay Mang Tasyo ang relasyon nating dalawa. Correction lang po, Mako. Manliligaw ka pa lang. Yun ang alam ni Papa. Hindi niya alam na tayo na. Kaya mag-ingat ka sa mga galaw mo. Paalala naman ni Yesa na agad namang sinuluduhan ni Gray. Kaya't natawa siya maging ang nobyo ay natawa na lang din. Tama ng kwentuhan. Halikayo't nang makakain na tayo. Tawag sa kanila ni Mang Tasyo. Kaya't tumayo na sila at palihim na naghawak kamay. At nang makarating na sa hapagay, bumitaw na sila sa isa't isa. Ipinagtimpla sila ni Mang Tasyo ng gawa nitong kape na hango sa bigas. Tinutong yung bigas tsaka pakukulaan pagkatapos ay sasalain. Nilalagyan na lamang ng asukal. Mas masarap pa itong kape ninyo sa 3-in-1 Mang Tasyo ah.
Puri naman ni Gray kaya't mas lalong natutuwa sa kanya ang ama ni Yesa. Ay kabulerong bata na ito, ngunit salamat pa rin iho. Ani Mang Tasyo. Natatawa na lamang si Yesa sa dalawa. Nang matapos ay nagpaalam na sila kay Mang Tasyo. Akin na yung bag mo, Mako, at ako nang magdadala. Kinuha na ni Gray ang bag ni Yesa, kahit na hindi pa ito sumasagot. Salamat. Ngiting saan ni Yesa tsaka silang kamay ni Grayson na naka-holding hands sa kanya. I love you. Sabi pa niya na ikinangiti ni Gray. Huminto ito sa paglalakad tsaka siya niyakap sa bewang. I love you too, Mako. Masuyong tugon ni Gray bago niya unti-unting inabot ang manipis na labi ni Yesa. Siguro ay umabot din ng 1 minuto ang matamis na halik na kanilang pinagsaluhan. Panay lamang ang kwentuhan nila hanggang sa madaanan nila ang puno ng mangga kung saan sila sumilong at kung saan din sila naging opisyal na magkasintahan. May 2 oras pa naman sila kaya't pinuntahan nila ang puno. Tsaka si Gray naghanap ng matalas na bato na ipanguukit niya sa kahoy. Anong gagawin mo dyan sa bato, Mako? Takang tanong ni Yesa nang pulutin ni Gray ang batong nakita. Iuukit kong pangalan nating dalawa. Masayang sabi ni Gray. Tsaka ito pumunta sa tapat ng puno at sinimulang iukit ang Y&G forever. Nasapo ni Yesa ang puso sa sobrang pagkadala sa inukit ni Gray. Lumapit siya rito at niyakap ito mula sa likod. Magmamahalan tayo hanggang sa wakas. Ikaw at ikaw lang ang gugustuhin kong makasama kahit nasa second life ko pa. I will love you, Yesabel, hanggang kamatayan. Madamdaming saad ni Gray. Ikaw lang din ang babaeng gusto kong iharap sa altar at ang nag-iisang babae na magdadala ng apelido kong Asunsyon. Pangako ko na kapag kaya ko na ay magsasama na tayo sa iisang bubong. Hindi lamang ikaw ang susuportahan ko kapag umasenso ako, kung hindi pati na rin ang mga magulang mo. Sisikapin kong umangat para sa atin, Mako. Ikaw ang magiging inspirasyon ko sa lahat ng tatahakin ko. Dagdag pa niya. Mahal na mahal din kita, Grayson. Hindi ko kakayanin kapag nagkawalay tayo. Ikaw at ikaw lang din ang lalaking gugustuhin kong maging asawa. At kung sakali mang paglaruan tayo ng tadhana, ipapangako kung ikaw at ikaw lang at wala nang iba pa. Pangako naman ni Yesa na nagpalaki sa ngiti ni Gray. Humarap ito sa kanya tsaka hinaplos ang kanyang pisngi habang titig na titig sa mukha niya. Tuloy ay hindi maiwasang kiligin ni Yesabel. Our promises will never be broken. I swear to God, Mako. Ani Gray, bago muling ang kininang labi ni Yesa. Kapwa mahal nila ang isa't isa kaya't halos maisuko na ni Yesa ang kanyang sarili kay Gray. Ngunit nagpigil pa rin ang binata dahil hindi pa ito ang tamang oras para sa mga ganong bagay. Gumayak na lamang tayo, Mako, at baka makagawa pa tayo ng baby ngayon. Natatawa na lang na sabi ni Gray nang maghiwalay ang kanilang mga labi ni Yesabel. Mabuti pa nga, Gray. Pagsang-ayon naman ni Yesa at muli na silang gumayak patungong community college. Pagdating sa eskwelahan ay tahimik lamang silang nakikinig sa kanilang mga propesor dahil napagkasunduan nilang kapag oras ng klase ay isasantabi nila ang kanilang mga damdamin upang makapag-focus ng maigi dahil nais nilang maabot ang titulong Summa at Magna sa kanilang pagtatapos. Natapos ang maghapon na yon hanggang sa sumapit ang uwian na naman. At kagaya ng palaging ginagawa ni Grayson ay inihahatid niya muna ang nobya bago siya umuwi sa kanila. Bye, Mako. Sabay nilang paalam sa isa't isa. Kaya't napangiti na lang sila pareho. Para bang alam nila ang takbo ng isip ng isa't isa. Kumaway pa si Gray bago pumasok sa loob ng bahay nila si Yesa. Pagdating sa bahay ay naabutan niya ang tiyuhing mukhang yayamanin dahil sa magandang suot nito. Makintab din ang sapatos at ang relo, singsing at maging ang kwintas nito ay ginto. Chongkaloy, masaya niyang sabi at agad namang nagmano sa tiyuhin na kapatid ng kanyang ina. Grabe, asensado ka na, Chong ah. Mangha niyang sabi. Hindi naman masyado, iho, sakto lang. Anito sa kanya at tinapik-tapik siya sa balikat habang puno ng ngiti ang labi.
Kay gwapo mong binata ah. Pangbobolang anito pa kay Gray. May nobya ka na ba? Bigla nitong tanong kaya't napalingon si Gray sa kanyang ina na nakikinig na pala sa kanila. Istrikta ang kanyang ina at ayaw na ayaw nitong payagan siyang magnobya. Kaya't hindi niya alam kung sasabihin niya na bang nobya niya si Jezabel o patuloy niya pa rin na itatago. Pero sa huli ay nagdesisyon pa rin siyang ilihim na lang ang lahat. O wala pa po, nasabi niya na lang kahit na labag yun sa kanyang loob. Mabuti kung ganun, mas maiging wala kang maiiwan kapag isinama na kita sa ibang bansa. Ang amo ko kasi ay naghahanap ng matalinong kagaya mo na siyang gagawin niyang kanang kamay sa kanyang malaking negosyo. Ang kailangan mo lamang ay may maipakita ka sa kanyang diploma na may titulo na pagiging cum laude. Pahayag ng kanyang tiyuhin na ikinalawak ng ngiti ng ginang. Totoo ba yan, Kaloy? Ay naku, magandang balita yan. Masayang singit ng ina ni Gray. Yakang-yaka lang ng pamangkin mong pagiging cum laude dahil matalino itong anak ko. Kailan ba siya pwedeng sumama sa'yo, bunso? Excited at kitang-kita ang tuwa sa mukha at mga mata ng ina ni Gray dahil matagal na nitong pangarap ang yumaman at makaalis sa kanilang lugar. Ma, hindi ho ako sasama kay Tiyo Kaloy sa ibang bansa. May pangako po kami ni Jezabel na sabay kami magtatrabaho sa Maynila. Mabilis na ani ni Grayson dahil masyado siyang pinangungunahan ng inang may mataas na pangarap sa kanya at sa sarili nito. Masamang tinignan si Gray ng ina, tsaka ito lumapit sa kanya. Tigilan mo ang hampas lupang babae na yon. Kung ayaw mong pagsisihan mong gagawin ko sa kanya at sa tatay niyang mas mahirap pa sa daga. Gigil at puno ng galit na saad ng kanyang ina. Pansin nito mga galawan ng kanyang anak, kaya't natitiyak niyang ang anak ng kinadidisgustuhan niya ay ang siyang kinahuhumalingan ng kanyang nag-iisang anak. Hindi niyo yan pwedeng gawin sa kanya dahil kayang-kaya ko kayong kalimutan. Alang-alang kay Jezabel. Hindi na naituloy ni Grayson ang pagsambit sa pangalan ng nobya dahil isang malakas na sampal na ang dumapo sa kanyang pisngi na ikinabaling nito sa kaliwang bahagi. Ate, tama na yan. Pag-aawat naman ni Kaloy sa kapatid. Sige na Gray, magpahinga ka na at ako na lamang ang bahala dito sa nanay mong mainitin ng ulo. Utos ng kanyang tiyuhin sa kanya habang hawak nito sa braso ang kapatid na masama ang tingin kay Grayson. Agad namang umalis si Gray at nagtungo sa kanyang silid, tsaka iyon inilak. Nasuntok niya ang pader tsaka sinipa ang kanyang kama. Naiinis siya sa ina dahil masyado siyang pinangungunahan. Hindi niya ako madidiktahan sa kung anong gagawin ko, anya, at pinilit ng makatulog dahil maaga pa siyang pupunta kila Jezabel. Sumapit ang madaling araw, kaya't naligo na si Gray. Mabilis niya lang na inayos ang sarili niya. Matapos yun ay isinukbit niya ang kanyang bag, tsaka tahimik na umalis ng kanilang bahay. Tulog na tulog pa kasi ang kanyang ina at maging ang kanyang tiyuhin na natutulog sa isa pa nilang bakanteng kwarto ay malalim pa ang tulog, kaya't hindi na malaya namang ito ang kanyang pag-alis. Naging masaya naman ang pagsasama nila Gray at Yesa. Malambing at maalaga si Gray. Ganon din naman si Yesa. Hanggang sa sumapit na nga ang kanilang graduation. Iyon din ang mismong araw ng kanilang anibersaryo bilang magkasintahan. Happy anniversary sa atin, Mako. At congratulations na rin sa atin dahil sa wakas nakapagtapos na tayo. Proud na proud ako sa nobya kong magna cum laude. Ani ni Grayson nang bumaba sila sa stage at tumungo ng backstage para i-celebrate ang kanilang masayang araw. Happy anniversary rin, Mako. Congratulations din sa'yo. Dahil ikaw ang nagwagi sa taong to. I'm so proud of you, Grayson. Saan naman ni Yesa tsaka tumingkayad at inabot ang labi ng nobyo. Smack lang yun ngunit abot tenga na ang ngiti ni Grayson. So, ano, kasalan na ba? Ani ni Grayson. Loko, wala pa tayong pera. Trabaho at ipon muna bago kasal. Pinalo ni Yesa ang braso ng nobyo habang natatawa. Ay, oo nga pala. Sorry Mako, excited lang. Napapakamot sa ulong saan ni Gray sa nobya. Tumango na lang si Yesa hanggang sa iyain niya itong bumalik sa loob dahil baka hinahanap na sila ng ama ni Yesa.
Ngunit papasok pa lang sila nang salubungin sila ng galit na ina ni Grayson. Sinugod nito si Jezabel at walang ano-anong sinampal nito ng malakas ang nagulat na dalaga. Nasapo ni Yes ang pisngi dahil sa labis na sakit. Pakiramdam niya namanhid ang mukha niya. Maagap namang inilayo ni Gray ang ina. Saka siya dinaluhan. Mako, okay ka lang? I'm so sorry, Mako. Hindi ko alam na susunod si Mama. Please sana, I'm sorry. I love you. I love you. Panay ang haplos ni Gray sa buhok ng nobya habang yakap-yakap niya ito. Labis ang awang nararamdaman niya para sa kanyang mahal na nobya. Namumula ang pisngi nito at panay rin ang tulo ng masagana nitong luha. Mag-usap tayo, Grayson, sa labas. Kung hindi, mag-e-eskandalo ko rito. Pananakot ng kanyang ina, kaya't bumitiw siya sa yakap ng nobya kahit na ayaw niya pa sana itong iwan upang sundin ang nais ng ina. Babalik ako. I promise. I love you, Mako. And I'm so sorry. Ani Gray tsaka dinampian ng paulit-ulit ang labi ni Yesa bago siya tuluyang sumunod sa ina. Ano ba talagang problema mo kay Jezabel, ha, Ma? Bakit mo siya kinakailangan saktan? Puno ng galit ang boses ni Gray nang makalapit sa ina. Sinabi ko na sa'yo na tigilan mong babaeng yun ngunit hindi ka nakikinig sa akin. Napakatigas ng ulo mong bata ka. Ngayon mamili ka. Magdudusang babaeng yun maging ang kanyang ama sa mismong mga kamay ko? O sasama ka sa tiyo mo patungong ibang bansa para maging isang successful na businessman ka? Madiin itong sabi. Wala akong ibang pipiliin kung hindi si Yesa lang. May pangarap kami at iyon ang tutuparin ko. Kung hindi niyo yun kayang tanggapin, kalimutan niyo ng anak niyo ko. Sagot niya, tsaka tinalikuran ng ina. Nakuyom ng ginang ang kamao, tsaka sinuntok ang kanyang nobyo na isang pinuno ng mga sindikato at ipinag-utos rin ito na gibain ang bahay ni Jezabel at ibinilin rin itong sakta ng mag-ama. Hindi man mahirap si Grayson ngunit hindi rin naman mayaman. Sakto lang ang kanilang pamumuhay. Ngunit may mga iniwang mamahaling alahas at ilang kagamitan ng ama ni Grayson na isang Pakistani na matagal nang wala mula nang isilang siya sa mundo. Iyon ang ibinigay ng ginang sa kanyang nobyong halang ang kaluluwa. Nakilala ito ng ginang ng minsang na masukan bilang isang therapist. Unang customer ang masamang lalaki at natipuhan siya nito hanggang sa magkaroon na nga sila ng lihim na relasyon. Naging lihim yun dahil may asawa ng lalaki. Hindi lang isa kung hindi tatlo. Matatawag na kabit ang ginang ngunit hindi naman siya nag-iisa. Pagkat 5 sila halos. Pinilit ni Jezabel na iwaksi ang sakit na natanggap sa ina ni Grayson upang hindi mag-alala sa kanya ang kanyang ama. Mako, tawag ni Gray sa kanya kaya't agad siyang nagpunas ng luha. Hinarap niya ito tsaka niya pinilit ng ngumiti. Patawad, mahal. Wala akong nagawa para protektahan ka. I'm so sorry. Lumuhod si Grayson tsaka niya niyakap ang nobya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa nangyari. Grayson, ano ka ba? Wala lang sa akin yun. Please lang tumayo ka na dyan dahil nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga dumaraan o. Pinipilit ni Yesa na patayuin ang nobyo. Sumunod naman si Grayson tsaka niya ito niyakap ng mahigpit at muling humingi ng sorry. Kaya't natawa siya dahil para na itong sirang plaka. I love you, Gray. Ani Yesa upang mapanatag na ang nobyo niya. I love you too, Jezabel. May ngiti na sa labi ni Grayson. Nag-aya na si Yesa na pumunta sa pwesto ng ama upang sila'y makauwi na. Pagdating nila sa munting tahanan nila Yesa, ay may 5 lalaki na may mga takipang mukha ang siyang nabungaran nila. May hawak ang mga itong baril sa kanyang kanang kamay, habang sa kaliwa naman ay may baseball bat. Kaya't abot-abot ang kaba nilang tatlo ngunit pinili na rin ni Mang Tasyo na maging kalmado. Tsaka niya tinanong ang mga lalaki ngunit pinalo lamang siya ng isang lalaki sa binti. Kaya't napaluhod ang kawawang matanda na agad namang dinaluhan ng dalawa. Mga walang hiya kayo! Sino ba kayo? At anong atraso namin sa inyo? Luhaan na si Yesa nang sabihin niya yon. Hindi niya rin namalayan na hawak na si Grayson ng 3 lalaki.
Nagpupumilit itong makatakas ngunit bigo ito dahil masyadong malalakas sa mga lalaki. Tapos ay may hawak pang baril na nakatutok sa mag-ama. "Mga buwisit kayo! Pakawalan niyo ako! Ano ba?" Nanggagalaiti sa galit si Grayson, kaya't nabuwisit na sa kanyang pinuno ng masasamang lalaki. Kaya't pinalo siya nito sa ulo ng hawak nitong baril na ikinawala niya ng ulirat. "Bitbitin niyo na yan!" Utos ng pinunong lalaki sa kanyang mga tauhan. Kaya't dinala na ng mga ito ang walang malay na si Grayson. Tsaka parang sako na itinapon sa likod ng compartment ng dala nilang lumang sasakyan. Gusto sanang sundan ni Yesa ang kanyang nobyo, ngunit hindi niya maaaring iwan ang amang namimilipit sa sakit. Awang-awa siya sa ama. Natatakot rin siya sa maaaring mangyari sa nobyo. Madilim na nang magising si Gray. Kinapa niya ang ulong nananakit hanggang sa bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok ang seryoso niyang ina. Tsaka ito umupo sa gilid ng kanyang kama. "Bukas ng umaga ng alis niyo ng tiyuhin mo, kaya't ihanda mo na mga gamit mo. Wag mo ring susubukang tumanggi o tumakas. Kung ayaw mo may mangyari na namang masama sa mag-amang yun." Ani ng kanyang ina, kaya't naikuyom ni Grayson ang kanyang kamao. Matalim niya rin na binalingan ng ina. "Wala kang puso, kinasusuklaman kita." Madiin niyang sabi sa ina kaya't malakas siya nitong sinampal. "Huwag mo akong susuwayin, Grayson. Anak lamang kita at ako ang nagluwal sa'yo. Kaya't susundin mo ang lahat ng nais ko dahil utang mo sa akin ang buhay mo. Ngayon mo pa lang ako babayaran sa lahat ng pagsasakripisyo ko sa'yo. Kaya't magtino ka." Yun lang at iniwan na siya nito. Sa unang pagkakataon ay napaluha si Grayson. Gustong gusto niyang puntahan sila Jezabel. Ngunit natatakot siyang baka kung ano na namang gawin ng kanyang ina sa mga ito. Tahimik na lamang siyang umiyak habang patuloy na sinusuntok ang walang kasalanan niyang kama. "Patawad mo ako. Mahina ako. I'm sorry." Paulit-ulit niyang sinasabi sa kawalan. Naging gano'n na lamang siya ng mga ilang oras hanggang sa sumakit na ang ulo niya sa labis na pagluha. Kaya't ipinasya na lamang niyang umidlip na muna. Sumapit ang umaga at tuluyan nang sinundo si Grayson ng kanyang tiyuhin. Tahimik lamang siyang sumunod sa lahat ng pinag-uutos sa kanya ng ina. Maging ang mga bili nito ay tahimik niya lang na pinakinggan. Sumakay na sila sa magarang kotse ng tiyuhin ni Gray hanggang sa marating na nila ang paliparan. Tinanaw ni Gray ang kapatagan, tsaka iniusal ang mga katagang. "Patawad, mahal kong Jezabel." At kasabay nun ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ipinikit ni Grayson ang kanyang mga mata, tsaka isinandal ang kanyang ulo sa upuan habang binabalik-balikan ang masasaya nilang alaala ni Jezabel. Sa bahay naman nila Jezabel ay pumaroon ng ina ni Grayson. 1 buwan na rin ang nakakalipas mula nang gawan sila nito ng masama. "Ano ginagawa niyo rito?" Malamig na tanong ni Yesa sa ginang nang mapagbuksan siya nito ng pinto. "Kung hindi lang dahil sa pinapaabot ng anak ko sa iyo, ay hindi ako pupunta sa nakasusulasok na lugar na to." Mapang-insultong anito, tsaka ibinigay ang isang envelope. Pagkatapos ay umalis na at nang makasakay sa kotse ay nakita ang reaksyon ng dalagang ngiting tagumpay siyang umalis at nagdiretso na ng Maynila. Dahil may ipinapatayo na siyang bahay doon sa tulong ng kanyang anak na si Grayson na nagmistula niya ng puppet. Hindi ako magagawang ipagpalit ni Grayson dahil mahal niya ako. Hindi totoo mga litratong to." Nanginginig ang kamay ni Yesa nang isa-isahin niya mga litrato kung saan may kahawak kamay, kayakap at kahalikang ibang babae si Grayson. Sa huling bahagi naman ay gumagawa ang mga ito ng kababalaghan. Ibinalik niya sa envelope ang mga larawan hanggang sa makita niya ang isang maliit na papel na merong sulat kamay ni Grayson. "Jezabel, patawad kung hindi na ako nakapagpaalam. Ayoko na kasing ipagpatuloy pa ang relasyon natin dahil hindi kita kayang ipaglaban. Tinatapos ko na ang relasyon nating dalawa sapagkat hindi naman pala ganun kahalaga sa akin ang nararamdaman ko para sa'yo. Sinasabi ko ito para hindi ka na rin umasa pa. Kalimutan mo na rin sana ako dahil may babae na akong nais na makasama. At patawad kung hindi na ikaw yun." Mga letrang labis na dumurog sa damdamin ni Jezabel. Napaluhod siya at napahagulgol.
Nasa sakahan ng kanyang ama, kaya't malaya niyang nailalabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Sana hindi ka nalang nagtapat kung gagawin mo lang din to sa akin. Napakasinungaling mo, Grayson. Napakasinungaling mo. Mapait niyang hiyaw habang pinagpupunit ang mga larawan. Matapos yun ay sinunog niya yun sa likod ng kanilang bahay. Tsaka siya nagmukmuk at ibinuhos ang lahat-lahat ng kanyang luha. Dahil umaasa siyang pagkatapos nito ay mawawala na ang sakit na idinulot sa kanya ng lalaking akala niya ay panghabang buhay na. Nagkamali lamang pala siya. Yakap-yakap niya sa bilang sarili habang patuloy na humihikbi. Ni hindi niya namalaya na nakatulugan niya na pala ang pagluha. Sa ibang bansa naman ay nakatanggap rin ng mga larawan si Grayson ng kagaya ng natanggap ni Jezabel. May kasamang dalaga na ibang lalaki at may ginagawa rin itong kababalaghan na nagpakuyom sa kamao ni Grayson. May kasama pang pregnancy test kaya't mas lalo siyang nanibugho. Halos nagwala siya sa sobrang sakit, ngunit pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili dahil nasa trabaho pa siya. Hindi sana nais maniwala ni Grayson, ngunit nang may muling magpadala sa kanya ng mga video kung saan nakikipaghalikan si Jezabel sa lalaking nakita niya sa larawan, ay tuluyan siyang nagalit sa babae. Pinilit niyang iwaksi ang nararamdaman para sa dalaga, hanggang sa makilala niya si Veronica na siyang tumulong sa kanya upang magkaroon ng sariling negosyo. Lumipas ang ilang taon at tuluyang umangat si Grayson. He was one of the top entrepreneurs in the country. Nailagay na rin ang kanyang larawan at pangalan sa mga business magazines, kaya't halos lahat ay nakakakilala na sa kanya. Tuluyan na ring ipinasya ni Grayson na magpatayo ng isa pang kumpanya sa Pilipinas dahil namimiss niya na ang bansa. Sakto rin dahil nais niyang mapasa kanya na ang kumpanya ng kanyang nobya na ipinamana ng ama nito. Naging ganid na si Grayson nang dahil sa nangyari sa nakaraan. 2 taon na rin silang nagsasama ni Veronica, ngunit ni minsan ay hindi niya sinuklian ang pagmamahal nito kahit na magkasintahan sila. Lumapag ang eroplanong kanilang sinasakyan ni Veronica. Naipikit ni Grayson ang kanyang mga mata nang madama ang malamig na hangin. I'm finally home. Ani ng kanyang isip bago tuluyang humakbang pababa ng hagdan habang hawak-hawak ang kamay ni Veronica. Sa Shoe and Joe Corporation naman, kung saan nagtatrabaho si Jezabel bilang sekretarya ni Joe Clerianes, ay tahimik niyang isinusulat ang mga nais itong ipabili sa kanya. Yan lang, Miss Nacario. Here's my card. Inabot naman agad yun ni Jezabel. Kung may gusto kang bilhin ay bilhin mo. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko naman yun ikakalta sa sahod mo. May ngiti sa labing saad ni Joe. Napangiti rin si Jezabel dahil hindi siya tumatanggi sa grasya. Yung pera na dapat ay ipangbibili niya ng pangangailangan niya sa inuukupang apartment ay masisafety niya na para sa kanyang amang nagkaroon ng tuberculosis. Sige po sir, marami pong salamat ha. Baka po sir umabot ng 5K ang makuha ko dito sa card niyo. Pabiro niyang sabi. Bariya pa lang sa akin yan, Miss Nacario. Anito na hindi man lang nababahala, kaya't mas lalong natuwa si Jezabel. Alis na po ko, sir. Paalam niya na tinanguan naman ni Joe. Take care. Pahabol nito na hindi niya na sinagot at dire-diretsyong pumunta ng elevator. Medyo siksikan kaya't ipinagkasya na lang ni Jezabel ang sarili sa gilid ng elevator na yon. Nang marating ang ground floor, ay lakad-takbong lumabas si Jezabel nang matanaw ang taxi na padaan. Kuya, sa Maligaya Enterprise po. Anya sa taxi driver nang makasakay na siya sa wakas. Tumango naman ang driver. Tsaka siya nito hinatid sa nasabing mall. Kuya, bayad ko po oh. Iniabot niya ang 300 at hindi na kinuha ang sukle dahil bigay niya na yun sa may edad na driver. Malalaki ang hakbang ni Jezabel papasok sa malaking mall na yon. Nasa second floor ang mga pinabibiling gamit ng kanyang boss, kaya't doon siya unang tumungo. Ipapahuli niya na lamang ang kanyang mga bibilhin. Mabilis lang na natapos ni Jezabel ang pamimili, kaya't hinanap niya na ang pila kung saan siya magbabayad, hanggang sa may nakakuha ng kanyang atensyon. Para bang tumigil ang paligid at tanging sa taong yun na lamang nakatuon ang kanyang mga mata. Nakita rin siya nito
at kita niyang mabilis ang pagkagulat sa mga mata nito. Unti-unti itong lumapit sa kanya kasama ang isang babae na saksakan ng ganda. It's been a long time but you still look the same, Jezabel. Hindi ka rin mukhang nalosyang. Malamig na tura ni Grayson nang tuluyang makalapit sa walang ekspresyon na si Jezabel. You know each other, baby? Tanong ng nobya ni Grayson sa kanya na tinanguan naman ni Grayson. No, we don't know each other. I don't recognize you, mister. So stop hallucinating. Wala pa ring ekspresyon ng mukha ni Jezabel nang sabihin niya yon. Excuse me. Anya pa. Tsaka tinalikuran ng dalawa. Dire-diretso lamang si Jezabel at hindi niya mawari kung saan siya patutungo. Pagkat nais niya na lamang na makalayo sa lalaking dumurog dati sa kanyang puso. Let's go. Sa ibang mall na lang tayo mamili ng chocolates na gusto mo. Ani Grayson tsaka inakay na ang nobya palabas. Gusto sanang umangal ni Veronica ngunit pinigilan niya dahil ayaw niyang mainis sa kanya ang mahal niya. Sa loob naman ng sasakyan ay tahimik lamang si Grayson habang nagmamaneho. Hindi niya man lang pinapansin ng nobyang panay ang suggest ng mga themes sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Baby, you're not listening. Nakalabing maktol ni Veronica kaya't sinulyapan siya ni Grayson. How could I if I'm driving? Mataas ang boses na sabi ni Grayson kaya't natahimik si Veronica dahil ngayon pa lamang siya pinagtaasan ng boses ni Grayson. Napabuntong hininga naman ng lalaki tsaka humingi ng tawad sa kanya. Iniliko na lang nito ang kotse sa nakitang 7-Eleven at doon binilhan nito ng chocolate na paborito nito. I'm sorry baby. Ani ni Grayson sa nobya niya. Tsaka niya hinalikan ng pisngi nito. Napangiti ng muli si Veronica. Hindi niya kayang tiisin ng nobyo dahil mahal na mahal niya ito. Nagpatuloy na sila nang maubos ni Veronica ang chocolate. Diretso sila sa mansyon ng babae dahil pag-uusapan na nila ang kanilang pag-iisang dibdib. Hi Dad! Bumeso si Veronica sa ama habang si Grayson naman ay nakipagkamay rito. Mabuti naman at napaaga kayo. Saktong-sakto lang ang dating nyo dahil okay na ang wedding gown at suit na susuotin nyo. Ang simbahan rin ay nakausap na ng sekretarya ko habang pinutol ni Grayson ang Ginoo. I want a simple wedding, sir. Diretsang anya na ikinatahimik ng mag-ama. But baby, gusto ko ng engrande. Mahinang saad ni Veronica. Tumikhim naman ang ama ng babae. Mas mabuti siguro pag-usapan na muna ninyo ang tungkol sa kasal dahil mukhang hindi nyo pa yan napagkakasunduan. Anang Ginoo tsaka tumayo at iniwan na silang dalawa. Mabait ang ama ni Veronica. Maging si Veronica ay mabuti rin naman. Ngunit may kaartehan lamang siya at mapili sa halos lahat ng bagay. Bukas na lang siguro natin ito pag-usapan dahil pagod na ako sa naging biyahe. Uuwi na muna ako para maabisuhan ko na rin ang ina ko. Ani ni Grayson. Ayaw pa sana siyang paalisin ni Veronica ngunit wala na itong nagawa ng dire-diretso na itong lumabas ng kanilang mansyon. Napabuntong hininga na lamang si Veronica dahil hindi niya madama ang pagmamahal sa kanya ni Grayson. Kinontak niya na lang ang kaibigan para yayain itong mag-bar at nagpapasalamat siyang pumayag naman ng kanyang kaibigan na samahan at damayan siya ngayon. Sa opisina kung saan nagtatrabaho si Jezabel ay pinayagan na siyang umuwi ni Joe nang maibigay niya na ang mga pinabibili nito. Iniwan niya sa kanyang table ang ilang stocks ng pagkain kaya't nang sabihin nitong maaari na siyang umuwi ay kinuha niya na yon tsaka umiskapo. Pagdating sa bahay ay tinawagan niya ang kanyang pinsan na pinagbilinan niya sa kanyang ama. Kamusta na si Papa, Vivi? Bungad niyang tanong nang sagutin ng kanyang pinsan ng kanyang tawag. Bumubuti na si Tio, insan. Basta, sabi lang ni Doc, kailangan tuloy-tuloy ang gamot ni Tio at hindi dapat mapapalyahan. Anito sa kanya na ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Magpapadala nga pala ako ngayon ng pang-isang buwang gamot ni Itay. Yung sayo sa katapusan na lang dahil nangutang lang ako sa katrabaho ko. Anya. Sinabi niya na lang na nangutang siya dahil baka kung ano pang isipin ng malisyosa niyang pinsan sa panlilibre sa kanya ng kanyang boss. Sa Palawan niya na lang pinadalang pera at nang matapos ay nagpahinga na siya. Sa kanyang paghiga ay naisip niya si Grayson.
Di naman niya ang kanyang puso na tumitubok pa rin para sa lalaki. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil kahit na iniwan at sinaktan siya nito, ay mahal niya pa rin ito. Tama na, Jezabel. Kalimutan mo na siya, kagaya ng paglimot niya sa'yo. Ani sa sarili tsaka pinawi ang ilang luha na pumatak. Makailang beses pang kinalaban ni Jezabel ang sinisigaw ng kanyang puso bago siya tuluyang nakatulog. Alarm clock ang siyang nagpagising kay Jezabel kinaumagahan. Nagkukusot siya ng mata nang magbibang messenger niya. Tiningnan niya yon at nagulat pa siya nang makita ang pangalan ng boss niya at sinasabi nitong dadaanan na siya maya-maya dahil may pupuntahan umano itong malapit sa apartment niya. Mabilis na umiskapos si Isabel dahil malilibre na naman siya sa pamasahe. Nag-noodles na lang siya at matapos maligo at mag-ayos ay gumayak na siya. Akala niya'y maghihintay pa siya sa boss niya, ngunit nagkamali siya dahil paglabas niya ng apartment ay nakaparada na ang kotse ni Joe sa harap ng kanyang tinitirhan. Sa sobrang pagmamadali mo, hindi mo na nasukli ang buhok mo. Napapangiti si Joe nang sabihin yun kay Jezabel nang buksan itong pinto ng kanyang sasakyan. Nahiya naman si Jezabel. Dito ko nalang susuklayin. Nagmamadali kasi talaga ako dahil libreng sakay na to. Kaya hindi ako pwedeng magpahuli, no? Anya. Hindi naman ako nagmamadali. Tsaka hindi mo ba nabasa yung nasa baba ng message na take your time? Dahil alam kong kapag libre, naaaligaga ka. Anito habang nagmamaneho. Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya. Oo, nag-noodles ako. Anya. Dumaan muna tayo sa Filipino restaurant ng kakilala ko. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kaya kumain na muna tayo bago pumasok. Hindi totoong hindi pa kumakain si Joe. Sinabi niya lamang yon upang makakain ng maayos si Jezabel. Naaawa siya sa kanyang sekretarya dahil sa pagiging workaholic nito. Alam niya ang background nito, kaya't nais niya itong tulungan. Alam sa sarili ni Joe na hindi lamang basta awa ang nararamdaman niya sa kanyang sekretarya. Ngunit hindi niya pa yun kayang sabihin. Inihinto ni Joe ang kanyang kotse sa isang kainan na pag-aari ng kaibigan niya. Wala ang kanyang kaibigan doon na ipinagpapasalamat niya. Dahil kung naroroon yun ay tiyak na aasarin na naman siya kay Jezabel. Pansin kasi ng kanyang kaibigan ang mga tingin at pag-aalala niya para sa dalaga. Mamili ka na ng orderin mo. Ani Joe nang maupo sila sa dulong bahagi ng kainan. Tinignan naman ni Jezabel ang lahat ng menu. Lahat nga ay lutong Pinoy ngunit mabigat naman sa bulsa. May treat, kaya pumili ka na. Napapangiting saad ni Joe dahil nakita niyang pamimilog na mga mata ng kanyang sekretarya. Spicy adobo na lang tsaka 2 kanin. Anya, kaya't nagtawag na ng waiter si Joe tsaka ibinigay sa lalaki ang kanilang order. Mga ilang minuto rin silang naghintay bago dumating ang kanilang pagkain. Natakam si Jezabel sa amoy ng adobo. Naghugas naman siya ng kamay kaya't inumpisahan niya ng lantakan ang paboritong pagkain. Ang sarap ng adobo nila, hindi masyadong maanghang. Saktong-sakto lang at naiiwan pa sa dila ko yung malinamnam na lasa. Ang sarap, grabe. Puno ang bibig na saad ni Jezabel, kaya't mas lalong napangiti sa kanya si Joe. Sinisimot talaga ni Jezabel ang karne ng manok, kaya't mas natatawa si Joe dahil makalat ang bibig nito ngunit wala man lang itong pakialam. Sa kalagitnaan ng pagkain nila ay may tumawag na isang babae kay Joe. Nakatalikod si Jezabel sa gawin ng babae, kaya't hindi nito nakita ang mukha niya. Who is she? Girlfriend mo no? Ani ng babae na nagpalingon kay Jezabel dahil pamilyar sa kanya ang boses ng babae. I know you. You're the girl at the mall, right? Tanong nito sa malambing na tono. Tumango si Jezabel at muling ipinagpatuloy ang pagkain. May kasama ka ba, Veronica? You can join us if you want. Pag-aiya ni Joe na ikinangiti ng babae. Yes, may kasama ako. Nasa labas pa kasi, naghahanap ng mapaparkingan. I'll join you guys na lang total, 4 na tao naman tong table nyo. Masayang sabi ng babae na ikinakaba ni Jezabel. Dahil baka si Grayson ang sinasabi nitong kasama. Wag naman sana. Taimtim niyang panalangin sa kanyang isip. Ipinagpatuloy na lang ni Jezabel ang kanyang kinakain dahil iyon ang sabi sa kanya ni Joe. Isa pa'y may pasok pa sila sa trabaho kaya't kailangan niyang bilisan. Salas niyang subo.
ay siyang pagdating ni Grayson. Nabitin sa hangin ng kanyang kamay na may pagkain habang nakabuka ang kanyang bibig. Pasukan niya ng langaw. Walang emosyong saad ni Gray kaya't itinuloy niya na ang pagsubo. Ipinagpasalamat ni Jezebel na tapos na siya nang dumating ang lalaki. Naupo na rin si Grayson sa tabi ng nobya, kaya't magkatapat sila Jezebel at Grayson. Nagpaalam lang saglit si Yesa para maghugas ng kamay na agad namang sinang-ayunan ni Joe. Dahil hindi pa ito tapos na kumain. So, kailan nga bang final date ng kasal? Paninimula ni Joe sa dalawa. Ibinalita kasi ang kanilang pag-iisang dibdib, kaya't alam niya. Ngunit wala pang petsa ang kasal ng dalawa. We're still thinking about the right date, but soon. At ikaw ang kukunin kong best man dahil wala naman daw kaibigan tong baby ko. Ani Veronica. Sure, just call me kung kailan. Masayang tugon ni Joe. Bumalik na si Jezebel at tahimik siyang naupo sa tabi ng kanyang boss. Bumulong siya rito kung papasok pa ba sila dahil ang tagal-tagal nitong kumain, kaya't natawa si Joe na nagpasalubong sa kilay ni Grayson. Dahil iniisip nitong nilalandi ni Jezebel si Joe, kahit na may anak at asawa na ito. Iyon kasi ang sabi sa kanya ng kanyang ina. You're so sweet naman. Siya na ba yung the one? Mapanuksong saad ni Veronica. Yes, and we're deeply in love. Si Jezebel ang sumagot, kaya't mas lalong sumama ang mukha ni Grayson. Napangiti naman si Joe sa paghigpit ng kapit ni Jezebel sa kanyang kamay na nasa ibaba ng mesa. Si Veronica naman ay kinikilig sa naging sagot niya. Tumayo si Grayson tsaka ito nag-walk out pagkat mas lalong nadadagdagan ng galit niya para sa dating nobya. Paano nito nagagawang makipaglambingan sa iba? Gayong may anak na to sa ibang lalaki. Kunot noon niyang tanong sa kawalan. Nagulat naman ang tatlo sa ginawa ni Grayson. Humingi naman ng dispensa si Veronica sa inasal ng kanyang fiancé. Nagpaalam na rin ito at maya-maya pa nga ay sila Joe at Jezebel naman ang tuluyang umalis. Sa bar dumiretso si Grayson. Naiinis siya at the same time nagagalit. Hindi niya matanggap ang lahat ng mga sinabi ni Jezebel. Nagsiselo siya kahit hindi na dapat. Nais niyang mandiri at kasuklaman ang dating nobya. Ngunit hindi niya magawa sapagkat nag-uumapaw pa rin ang kanyang nararamdamang pagmamahal para kay Jezebel. Nilaklak niya ang inorder na inumin. Nilango niya ang sarili sa alak hanggang sa mapasubsob na siya sa counter. Inalalayan na lang siya ng bartender. Kilala siya nito, kaya't alam nito kung saan siya ipapahatid. Ano nangyari? Bakit lasing yan? Kunot noong tanong ng ina ni Grayson sa taxi driver na naghatid sa kanyang anak. Hindi ko po alam, mami. Pinahatid lang po yan sa akin. Pahingi na lang po ma'am ng bayad. Anang driver kaya't inis na dumukot ng pera ang ginang sa wallet ng anak dahil wala siyang bitbit na pera. Kinakabahan ng ginang na narito ang kanyang anak, lalo pat tulog ang kanyang kinakasama sa kanyang silid. Paniguradong matatandaan pa ng kanyang anak ang nobyo niyang inutusan niyang gumawa ng masama sa mag-ama noon. Hindi niya naman maaaring paalisin ang nobyo dahil magagalit ito. Sa kalagitnaan ng gabi ay naalimpungatan si Grayson sa naririnig na mahihinang hagikik ng dalawang tao. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng kanyang kwarto. Tsaka hinanap ang pinagmumula ng mga boses na kanyang naririnig. Napahinto si Grayson sa tapat ng pinto ng kwarto ng kanyang ina. Idinikit niya ang tenga sa pinto, tsaka pinakinggan palalo ang harutan ng dalawang tao na nasa loob. Nagtaasan ng balahibo ni Grayson nang marinig ang sinasambit ng ina na sambahin siya ng kung sino mang kasama nito. Unti-unting binuksan ni Grayson ang hindi naman nakalak na pinto. Maliit na siwang lamang ang kanyang ginawa at doon nga ay kitang-kita niya ang nakasusulasok na ginagawa ng isang lalaki sa tuyot na rosas ng kanyang ina. Isasara na sana ni Grayson ang pinto nang mag-angat ng tingin ng lalaki sapagkat lumapit ito sa labi ng kanyang ina. Nakuyom ni Grayson ng kamao ng matandaan ng lalaki. Halos umapaw ang kanyang kumukulong dugo, ngunit pinigilan niyang gumawa ng bagay na tiyak niyang makakahadlang sa lahat ng nais niyang malaman. Isinara ni Grayson ang pinto, tsaka bumalik sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tsaka kinontak ang kakilala niya upang humingi rito ng tulong na ihanap siya ng isang investigador sapagkat hindi niya maaring prangkahin ng ina dahil alam naman niyang itatanggi lamang nito ang paratang niya. Batid niya ring masamang tao ang karelasyon ng ina,
kaya't hindi siya pwedeng basta na lang na sumugod. Umalis si Grayson sa mansyon ng ina, tsaka dumiretso sa bahay na katatapos niya palang naipagawa. Hindi yun masasabing mansyon dahil ayaw niya ng ganun. Katamtaman lamang ang laki ng bahay na kakasya sa bubuuin niyang pamilya. Hinihintay niya ang response ng kanyang tinawagan at maya-maya pa ngayon natanggap niya na ang sagot nito. Tinawagan niya ang numerong ibinigay ng kakilala niya sa kanya. Mahusay umanong tumuklas ng lihim ang taong maaari niyang upahan, kaya't agad-agad niya yung tinawagan. Kinontak niya rin ang dating kaklase na maalam sa computer. Mahusay ang kanyang dating kaklase na malaman kung totoo o peke ba ang isang pangyayari, o kahit nalarawan, o kahit liham pa iyan. Humanda ka ma, dahil kapag nalaman kong pinaglaruan mo lang kami ni Jezabel, ay tutuluyan kong kalimutan ka ng ina kita. Oras na lumabas ang katotohanan. Puno ng puot niyang sabi. Hinalungkat ni Grayson ang mga dati niyang gamit, partikular ang kanyang cellphone, maging ang natanggap niyang mga larawan. Itinago niya yon dahil inuudyok ng kanyang damdamin na itabi niya lamang ang mga iyon. Kahit na gustong gusto niya nang sunugin ang lahat ng nakakapagpasakit sa kanyang damdamin. Ipinatong ni Grayson ang kanyang dating cellphone sa mesa, pati ang mga larawan, nang may biglang mag-doorbell. Dali-dali niyang pinagbuksan ang dating kaklase na naging kaibigan niya na rin. "Kamusta, Brad?" Bati agad ni Jacob na siyang kaklase niya dati. "Naguguluhan ako kaya kita tinawagan." Matapat niyang tugon, kaya't natawa si Jacob. Inaya na siya ni Grayson na dumiretso sa silid nito. Ibinigay agad ni Grayson ang mga larawan, pati ng video ay ipinakita niya rin. Mataman yung pinagmamasan ni Jacob. Kunot ang noon ng lalaki habang pinagmamasan ng mga larawan, pati na ang video. "Shoota, Brad. Edited at camera tricks lang ang mga ito." Bulalas ni Jacob nang masiyasat ang lahat-lahat ng nasa larawan, pati na ang video. Namutla si Grayson sapagkat nagkamali siya. Hinusgahan niya agad ang babaeng mahal niya. Masyado siyang nagpaloko sa mapagmanipula niyang ina. Napaluhod na lang si Grayson, tsaka sinabunutan ng sarili. "Hayop na yan. Ang tanga-tanga ko." Paulit-ulit niyang sabi. Base sa senaryo ay batid na agad ni Jacob ang naganap sa pagitan nila ni Jezabel. "Ang mabuti mong gawin, Brad, ipakulong mo may gawa nito para hindi na makapanggulo pa sa inyo. Ayusin mo muna ang tungkol sa masamang tao na yan bago ka lumapit at humingi ng tawad kay Jezabel." Payo ni Jacob habang tinatapik-tapik ang likod ni Grayson. Nasuntok ni Gray ang sahig sa labis na galit para sa ina at sa lalaki nito. "Magbabayad sila," gigil niyang sabi. Tuluyan ang napuno ng galit si Grayson para sa kanyang ina. Wala na siyang nadaramang respeto para sa taong nagbigay ng buhay sa kanya, sapagkat simulat sa pool naman ay hindi ito naging ina sa kanya. "May kilala akong magaling na attorney na pwedeng kumilos para sa'yo. Pulis din ang kapatid ko kaya't pwede ko rin siyang pakiusapan na tulungan ka." Seryoso si Jacob sa nais niyang pagtulong para kay Grayson. "Pero sagot mo lahat ng pambayad dahil gipit ako ngayon. Medyo maluho rin kasi si Mesha. Natatandaan mo pa naman siguro yung nobya kong yun dating baliw na baliw sa'yo. Pero ngayon ay sa akin na siya nababaliw." Natatawang ani pa nito. "Salamat ng marami, Jacob. Walang problema sa akin ng pera. Kahit ubusin ko pa ang pera ko, mawala lang sa landas namin ni Jezabel ang mga taong sumira sa amin. Gusto kong pagdusahan nilang pananakit nila sa amin ni Jezabel. Kahit nanay ko pa siya, hindi ko siya mapapatawad sa mga ginawa niya." Kuyom ang kanyang kamao na sambit. Tumangutango naman si Jacob. "Kumilos na tayo habang maaga pa. Tatawagan ko na si attorney habang si kuya naman ay pupuntahan na lang natin sa police station kung saan siya naka-assign." Pahayag ni Jacob na agad namang sinang-ayunan ni Grayson. "Sumunod ka na lang sa akin dahil hindi naman pwedeng iwan ko ang kotse ko rito sa bahay mo." Anito. "Sige." Saad naman ni Grayson bago mabilis na pumasok sa kanyang kotse. Pinasibat na ni Jacob ang kanyang sasakyan habang si Grayson naman ay nakasunod lamang. Narating nila ang bahay ng kaibigan ni Jacob na attorney. Isinalaysay nito ang lahat-lahat ng pangyayari. Malaking halaga ang inoffer ni Grayson sapagkat nais niyang madaliin ang pagtatrabaho ng attorney kaedaran lamang nila. "Makakaasa ka sa akin, Mr. Asuncion. I assure you that by the end of this week ay mahahatulan ng nanay mo at ang karelasyon nito." Professional na saad ng attorney na
Ikinatango ni Grayson. Nagpaalam na sila sa attorney matapos itong bigyan ng copy ng mga ebidensyang magagamit laban sa isasampa nilang kaso. Dumiretso na rin agad sila sa kapatid ni Jacob. "Kuya," tawag ni Jacob sa kapatid. "Oh, may kailangan ka no?" Anito, kaya't natawa si Jacob dahil kilalang kilala talaga siya ng kanyang kapatid. "Actually, hindi ako kuya, kundi itong kaibigan ko." Inakbayan ni Jacob ang tahimik na si Grayson. "Maupo na muna kayo dahil tinatapos ko lang itong pinaplano namin para mahuli ng halang ng kaluluwang si Bruno Ocampo," ani ng kapatid ni Jacob. Napakunot noon naman si Grayson sapagkat pamilyar sa kanya ang Brunong pangalan sapagkat paulit-ulit yun na sinasambit ng ina. Ewan niya ba ngunit pakiramdam niya iisang tao lamang ang karelasyon ng kanyang ina at ang tinutukoy ng pulis kaya't lumapit siya rito at saka tinignan ang litrato na nasa kompyuter. "Siya yun," anya, habang nakaturo sa kompyuter ng pulis. "Siya yung karelasyon ng magaling kong ina at siya rin ang nanakit noon kay Mang Tasyo. Hindi siya pwedeng magkamali. Siguradong sigurado siya sapagkat tandang-tanda niyang nakakasuklam na pagmumukha ng lalaki." Napatayo naman ang pulis at agad na umaksyon. "Saan namin siya pwedeng matagpuan?" Seryosong tanong ng pulis. "Sa mansyon ng nanay ko." "Madali, sumunod kayo sa akin at baka umalis ng animal na yun." Gigil at nagmamadaling sambit ni Grayson, kaya't nagmamadali naman ang kapatid ni Jacob na magtawag ng kanyang team. "Huwag kayong magpapatunog ng mobil kung ayaw niyong makatakas ang kriminal na yun," bili ni Grayson na sinunod naman ng mga kapulisan. Kinakabahan man ngunit nagpapasalamat si Grayson dahil umaayon sa kanyang tadhana. Pagdating sa mansyon ng ina ay agad na bumaba si Grayson kasama ang 3 pulis at kabilang na doon ang kapatid ni Jacob. Inabutan si Grayson ng isang baril upang may magagamit siyang armas kung sakaling manlaban ang sospek nila. Maingat na binuksan ni Grayson ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Nagngingit-ngit siya sa galit nang makita ang tulog na ina habang walang saplot na nakayakap sa tulog na lalaking kriminal. Ikinasa ng mga pulis ang kanilang mga baril kaya't nagising ang 2 tao na nasa ibabaw ng kama. Huli na para kay Bruno ang manlaban dahil marami nang nakatutok sa kanya. Nasa center table pa naman din ang baril niya kaya't wala talaga siyang kalaban-laban. "Anong ibig sabihin nito, ha Grayson? Bakit may mga pulis sa pamamahay ko? Maaari ko kayong kasuhan ng trespassing." Nanggagalaiting saad ng ginang habang mahigpit ang hawak sa kumot na siyang ipinangtatakip sa hubo niyang katawan. "Sige lang ma, magsampa ka lang ng kaso. Tingnan na lang natin kung sinong magwawagi sa ating dalawa. Alam ko ng lahat ng kalokohang ginawa mo sa amin ni Jezabel. Kinamumuhian kita at kinakalimutan ko na rin na ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Bayad naman na ako sa lahat ng sinabi mong sakripisyo para sa akin dahil lahat ng luho mo binigay ko. Namuhay kang reyna sa loob ng 3 taon kaya't wala na akong utang sa'yo. Ngayon naman, ako nang maniningil at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Wala kang kwentang tao at higit sa lahat, wala kang kwentang ina." Puno ng pait na saad ni Grayson sa inang masamang tingin sa kanya. "Wala kang utang na loob na bata ka?" Gigil na turan ng kanyang ina, kaya't mapait na napangiti si Grayson. "Hulihin niyo na mga taong yan," utos ni Grayson sa mga pulis, tsaka tumalikod at dire-diretsyong lumabas. "Ayos ka lang?" Salubong sa kanya ni Jacob nang makalabas siya sa mansyon ng ina. Tumango siya tsaka malungkot na ngumiti. "Ang dami kong sinayang na panahon, Jacob. Kung sana nanindigan ako at hindi bastang naniwala sa mga bagay lamang. Di sana'y masaya pa kami ngayon ni Jezabel. May anak na siguro kami at higit sa lahat ay kasal na. Napakasira ulo ko. Naging utu-utu ako." Mapait niyang sambit. "Naging biktima lamang kayo ni Jezabel ng nanay mo, Grayson. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili mo. Ngayong nahuli ng nanay at ang lalaking kriminal na yon, maaari mo nang balikan si Jezabel. Ituloy niyong naudlot niyong pangako sa isa't isa at mamuhay kayo ng maligaya." Napangiti ng tipid si Grayson dahil nakatagpo siya ng tunay na kaibigan sa katauhan ng dating kaklase na itinuturing niya dating kakompetensya sa marka. "Hindi ko pa siya masusuyo sa ngayon, Jacob, dahil may kasintahan akong kailangan kong makausap ng sarilinan. Nang dahil kasi sa nangyari noon ay naging ibang tao na ako.
Naging ganid ako at hindi ko yun ipinagmamalaki. Lahat ginawa ko alang-alang sa mabilis kong pag-angat at ang resulta nga nun ay ang pag-iisang dibdib namin ni Veronica. Kailangan ko muna silang kausapin at tapusin ang lahat sa amin ni Veronica. Handa akong itapon ang lahat ng pinagpaguran ko alang-alang sa babaeng matagal nang itinitibok ng puso ko. Siya at siya lang ang nasa puso at isip ko kahit na pumatol pa ako kay Veronica. Malungkot na saad ni Grayson. Kilala ni Jacob ang nobya nito dahil nakita niya mga ito sa balita nang minsang i-anunsyo ng ama ng babae ang nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Naiintindihan kita. Siguro kung nasa sitwasyon mo rin ako ay ganyan din ang magagawa ko. Ngunit ang tamang gawin ngayon ay itama mong lahat-lahat. Nasimulan mo na sa nanay mo kaya't isunod mo na yung sa nobya mo. Tawagan mo na lang ako kapag magpapatulong ka sa muling pagkuha ng puso ni Jezabel. Tinapik ni Jacob ang balikat ni Grayson. Magpapaalam na rin ako dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka. Anito. Maraming salamat Jacob. Anya sa kaibigan na ikinatango nito. Sabay ngiti sa kanya pagkatapos ay kumaway na. Tuluyang dinala na ng mga pulis ang ina ni Grayson, maging ang lalaki nito. Nagpupumiglas pa si Bruno ngunit nanahimik rin ito nang paluin siya sa ulo ng kapatid ni Jacob. Walang hiya ka? Wala kang karapatang saktan ng mahal ko. Gigil na bulyaw ng ginang sa pulis kaya't napangisi ang lalaki. Idedemanda kita. Kayong lahat ay ipapakulong ko. Bulyaw pa nito. O sige lang, tignan natin kung magtatagumpay ka dyan sa mga pinagsasasabi mo. Matanda ng kati-kati pa. Lagyan ko ng sili ang tuyot mong rosas eh. Anang isang pulis kaya't natawa ang kanyang mga kasamahan. Maging ang kapatid ni Jacob ay napangiti rin sa malokong kasamahan. Inis na natahimik ang ginang. Humilig na lamang siya sa nobyong nawala ng malay. Sa mansyon naman nila Veronica, dumiretso si Grayson. Nandyan ba si Tito Dave Manang? Tanong ni Grayson sa mayordoma nila Veronica. Nasa library po sir. Anang matanda kaya tumango si Grayson. Si Veronica ba narito? Tanong niya pa na tinanguan naman agad ng matanda. Nasa kwarto niya po sir, tulog na tulog pa dahil nagwalwal yun kagabi kasamang kaibigan niya. Anito. Ganun ho ba? O sige po manang salamat. Anya rito. Tumango naman uli ang matanda. Tsaka sa kanya nagpaalam. Dumiretso na rin si Grayson sa library kung saan naroroon ang ama ni Veronica. Nais niya kasi itong unang kausapin bago ang anak nito. Tito Dave, pwede po ba tayong mag-usap? Anya nang makapasok sila sa library at maabutan niya ang ginoong nagsusulat sa isang makapal na libro. Mahilig kasing gumawa ng poems ang Ginoo. Isinara ni Dave ang libro tsaka tinanggal ang kanyang salamin sa mata. Maupo ka iho. Anito sa kanya, kaya't naupo si Grayson sa katapat na upuan. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin at parang seryoso mo naman yata? May ngiti sa labing saad ng Ginoo. Huminga ng malalim si Grayson, tsaka diretsyong tumingin sa mga mata ng kanyang Tito Dave. Patawad po tito, ngunit hindi ko po kayang ituloy ang kasal namin ni Veronica. I'm sorry to say this tito but I don't love your daughter. Sumang-ayon lamang ako sa nais niyang relasyon namin dahil sa laki ng utang na loob ko sa kanya. Napabuntong hininga ang Ginoo sa mga naririnig. Batid niya na yon. Unang kita niya palang kay Grayson sapagkat hindi niya makita ang pagmamahal sa mga mata ng binata kapag tinitingnan ng kanyang anak. Naiintindihan kita iho. Hindi ako galit sa iyo ngunit sana'y kausapin mo ng masinsinan ng anak ko. Ipaintindi mo sa kanya ang lahat bago mo siya tuluyang iwanan. Nalungkot man ang Ginoo ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya maaaring diktahan ang puso ng binata at mas lalong hindi niya maaaring ipilit dito na mahalin rin ang anak kagaya ng pagmamahal nito sa kanya. Ayaw niya ng ganon. Mas maigi nang masaktan sa ngayon ang kanyang anak kesa sa panghabang buhay itong masadlak sa mapanakit na sitwasyon. Maraming salamat po tito. Tumayo na si Grayson tsaka nagpaalam sa Ginoo. Bumaba na muna siya upang ipaghanda ng kape at umagahan si Veronica. Huminga muna ng malalim si Grayson nang mailapag sa ibabaw ng mesa ang hinanda niyang pagkain bago niya ginising ang tulog na si Veronica. Hindi niya na kaya pang maghintay.
Mahina niyang tinapik-tapik ang braso nito at nagpapasalamat si Grayson na agad namang nagising ang dalaga. Napangiti ito nang masilayan siya. Naisa na nitong yakapin siya ngunit maagap siyang nakaiwas. Why? Malungkot na tanong ni Veronica nang bumangon ito sa kama. Mag-almusal ka na muna, saad ni Grayson, tsaka kinuha ang hinanda niyang pagkain. Ako ang naghanda nito, anya pa, tsaka inilagay sa ibabaw ng kama ang pagkain. You're leaving me, right? At itong ginawa mong pagkain, pampalubag loob? Malungkot nitong sabi. Hindi umimik si Grayson. Sinabi sa akin ng kaibigan kong si Mesh kagabi na may nakaraan kayo ng babaeng kasama ni Joe. It hurts to see care and love in your eyes when you're looking at her. I've never felt that love in you. Masakit ngunit kailangan kitang palayain, alang-alang sa ikakasaya mo. You heard it right, Grayson. I'm letting you go kahit na sobrang sakit dahil mahal na mahal kita. Tuluyang tumulo ang luhang pinipigilan ni Veronica. Hindi siya makasariling tao kaya niya pinapalaya si Grayson. I'm sorry. Nakayukong saan ni Grayson na mas lalong nagpaluha kay Veronica. You don't have to say sorry. I understand, Gray. Go and chase her heart again. Thank you. Thank you so much, Veronica. I owe you a lot. Hiling kong sana'y makilala mo na rin ang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Lalaking masusuklian ng pagmamahal mo. Taos puso akong nagpapasalamat, Veronica. Salamat sapagkat naging sandalan kita. Salamat sa mga pagtulong mo sa akin. Salamat sa pagpapahalaga at higit sa lahat. Salamat sa pagmamahal mo. May ngiti sa kanyang labi na sambit. Ngumiti rin si Veronica kahit panay ang tulo ng kanyang masaganang luha. Tuluyang nilisan ni Grayson ang mansyon ng kanyang tito Dave. Padilim na kaya't natitiyak niyang nasa apartment na nito ang babaeng mahal niya. Nalaman niya ang apartment nito sapagkat minsan niya itong sinundan noong makita niya itong lumabas sa kumpanya ni Joe. May ngiti sa labi ni Grayson nang bumili siya ng 10 ng puting rosas. Nagsisimbolo yon ng kapatawaran at second chance, kaya't iyon ang ibibigay niya kay Jezabel. Dumaan na rin si Grayson sa wedding rings boutique at namili ng isang singsing na babagay kay Jezabel. Pinili niya yung eternity ring na napapalibutan ng maliliit na diamante. Umabot yun ng mahigit 1 milyon. Ibinulsa ni Grayson ng singsing bago tuluyang tahakin ang daan patungo sa babaeng minamahal. Nasasabik siyang muling masilayan ang maamong mukha ni Jezabel. Hiling niya na sana'y mapatawad agad siya ng dalaga. Inayos ni Grayson ang sarili nang marating ang apartment ni Jezabel. Kumatok siya ng 3 beses at maya-maya pa nga'y pinagbuksan na siya nito. Nanlalaki ang mga mata ni Jezabel nang masilayan ang nakangiting mukha ni Grayson. Para siyang bumalik sa nakaraan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa abutan siya nito ng rosas. Anong ginagawa mo rito? Kandautal niyang tanong at pilit na nilalabanan ang kagustuhang dambahin ito ng yakap sapagkat kahit na sinaktan siya nito ay mahal na mahal niya pa rin ito. Hindi na kayang pigilan pa ni Grayson ng kanyang damdamin kaya't niyakap niya ng mahigpit si Jezabel. Kay sarap sa kanyang pakiramdam na muling maramdaman ang mainit na yakap ng kanyang mahal. Tumulo ang kanyang luha, tsaka humingi ng tawad sa babae. Kasalanan ni Mama. Kasalanan ni Mama ang lahat kung bakit tayo nagkasira. Kagagawan niya ang mga larawang binigay niya sa akin, pati na ang video mo na may kasamang ibang lalaki sa ibabaw ng kama. I'm sorry. Sorry Ma ako kung naniwala ako sa maling impormasyon. Ayusin natin ang nasira nating relasyon at magsimula tayong muli. Mahal na mahal kita at kahit kailan hindi yun nagbago. Ituloy natin ang nasira nating pangako sa isa't isa, Mako. Magpakasal na tayo. Madamdaming saan niya. Tsaka niya kinuha ang maliit na kahon na nasa kanyang bulsa. At tsaka doon kinuha ang singsing. Lumuhod rin siya na ikinasinghap ng dalaga. Let's get married, Mako. Buuin natin ang naudlot nating mga pangarap. I love you. Please accept my love again. Nagsusumamong saad ni Grayson. Napaiyak naman si Jezabel sa mga tinura ni Grayson. Naniniwala siya sa mga sinabi nito. Kaya't dahan-dahan siyang tumango sapagkat
sasapat na ang mga paliwanag nito upang muli nilang ibalik ang dati. Halos maglulundag si Grayson sa labis na saya dahil tinanggap ng mahal niya ang proposal niya. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Jezabel, saka siya tumayo at pinagpantay ang kanilang mga mukha. Mahal na mahal kita, Mako, at salamat dahil tinanggap mo akong muli. Mula sa puso niyang sabi. Mahal na mahal pa rin kasi kita, kaya hindi kita kayang tiisin. Isa pa, nagpaliwanag ka naman na sa akin, so okay na yun sa akin. I love you too, Mako. Masuyo niyang tugon na ikinalaki ng ngiti ni Grayson. Pwede ba kitang halikan? Natawa si Jezabel sa pagpapaalam sa kanya ni Grayson. Sige na, gawin mo na. Sagot niya, kaya't siniil na siya ni Grayson ng halik. Damang-dama nila ang labis na pananabik at pagmamahal sa halik na kanilang pinagsasaluhan. Naging malikot na ang kamay ni Grayson ngunit hindi naman yung sinasaway ni Jezabel sapagkat handa na siyang isuko ang sarili sa kaisa-isang lalaki na minahal niya ng lubos. Bumaba ang halik ni Grayson sa liig ni Jezabel hanggang sa marating niya ang tuktok nito. Ni hindi na mamalaya ni Jezabel na pareho na silang walang saplot ni Grayson. Maingat na inihiga ni Grayson ang kanyang mahal sa kama nito. Magaan ang bawat pagdampi niya sa bawat parte na nadadaanan ng kanyang labi. Sorry, Mako, kung masasaktan kita ng pisikal ngayon, ngunit hindi ko na ito kayang pigilan pa. Gusto ko nang gumawa ng Little Grayson o kaya Little Jezabel. Anya na ikinangiti ni Yesa. Tumango lamang ang babae bago ni Grayson ito biglang inangkin. Tumulo ang luha ni Jezabel kaya't pinupog siya ng halik ni Grayson at patuloy na humihingi ng sorry. Nang madama ni Jezabel na hindi na gaanong masakit, ay nasasabayan niya na si Grayson. Halos boses lamang nilang naririnig sa apat na sulok ng kwarto. Inumaga na sila sa paggawa ng kanilang pangarap na anghel, kaya tanghali na silang nagising. Nagpa-deliver na lang ng pagkain si Grayson para sa kanilang dalawa. Umuwi na tayo sa probinsya at doon natin ganapin ang kasal natin. Namimiss ko na rin kasi si Mang Tasyo. Kamusta na pala siya, Mako? Tanong ni Grayson habang sinusubuan ng pagkain ng kanyang fiancé na hindi makagalaw ng maayos nang dahil sa kanilang ginawa kagabi. Nagkaroon ng TB si Papa ngunit bumubuti na raw ang kalagayan niya. Pagkukwento ni Jezabel na ikinalungkot ni Grayson sapagkat itinuturing niya ng ama ang ama ng babaeng mahal niya. Magiging masaya yun si Papa kapag nakita ka niya at kapag nalaman niyang magpapakasal na tayo. Bukang bibig ka nun sa akin tuwing tatawag ako. Palaging tinatanong kung kailan daw ba tayo magkakaayos. Sinabi ko kasi noon kay Papa na may hindi tayo na pagkasunduan kaya ka umalis. Wala siyang alam sa mga nangyayari sapagkat pinili kong itago kay Papa ang lahat dahil matanda na siya para mamroblema pa. Napahila mo si Grayson dahil sa labis na pagsisisi. Kasalanan tong lahat ng nanay ko. Hindi ko siya mapapatawad. Mapait na sabi nito. Ginagap ni Jezabel ang kamay ni Grayson. Hiling ko na sana huwag kang magtatanim ng galit sa puso mo, Mako. Hindi ka tuluyang magiging masaya kung magkikimkim ka ng galit. Palayain mo ang galit sa puso mo upang tuluyan ng makamit natin ang ligaya. Matamis na iginawad ng ngiti ni Jezabel para kay Grayson nang sabihin niya iyon. Ngumiti rin si Grayson tsaka tumango. Pipilitin ko, Mako, ngunit hindi pa sa ngayon. Alam kong darating din sa puntong mapapatawad ko siya. Ngunit sa ngayon ay hindi ko pa kaya. Matapat niyang sabi na ikinatango-tango naman ni Jezabel dahil naiintindihan niya ito. Mahirap naman talagang basta nalang kalimutan ang mapapait na nangyari. Ipinagpapasa Diyos na lamang na sanay mabilis na humupa ang galit ni Grayson para sa ina. Sumapit ang ikalawang araw na tuluyang naging maayos ang pakiramdam ni Jezabel. Hindi kasi siya tinatantanan ni Grayson. Panay ang hirit nito kahit na halos inuumaga na sila. Nagpasa na rin ng resignation si Jezabel sa kanyang boss. Labis na nalungkot si Joe ngunit wala naman siyang karapatan upang hadlangan ang ikakasaya ng babaeng nakakuha ng kanyang atensyon. Masakit man ngunit kailangan niyang tanggapin na hindi kailanman mapapasa kanya ang puso ng kanyang sekretarya. Dinala muna ni Grayson si Jezabel sa kanyang bahay na magiging bahay na nila. Manghang-mangha si Jezabel sapagkat iyon ang dream house niya. Nagstay sila roon ng mga ilang araw pa
bago nila ipasyang umuwi ng probinsya. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Grayson ay ang tiyuhin niya na muna ang pinapamaniobra niya. Umalis sila ng madaling araw at halos mag-uumaga na silang nakarating sa bahay nila Jezabel. Malayo ang naging biyahe, kaya't pagdating ay nakatulog agad sila. Ipinasya na lamang nila ang paggising nila pupuntahan sa bahay ng tiyahin, si Mang Tasyo, dahil doon ibinili ni Jezabel ang ama upang mas maalagaan ito at hindi pabayaan. Tanghali na silang nagising. Walang stock ng pagkain sa bahay nila Yesa, kaya't kumain na muna sila sa kainan na pag-aari ng kanilang kapitan. Matapos ngang kumain ay naggrocery na muna sila upang kapag sinundo na nila si Mang Tasyo ay may maihahanda sila rito. Bumili na rin sila ng maayos nilang mahihigaan, mga bagong gamit, maging ng kalan at gasol upang hindi na sila mahirapan sa pagluluto. May kinontrata na rin si Grayson na mga mason at labor na siyang mag-aayos sa bahay nila Jezabel. Doon sa bakanting lupa na lang kaya natin ipagawa ang bagong bahay na gusto mo, Mako. Pahayag ni Jezabel dahil tiyak niyang hindi papayag ang kanyang ama na ipagiba ang kanilang bahay upang ipasemento na ito. Pwede rin naman. Tatangu-tangong pagsang-ayon naman ito. Sabay nilang isinalaysay sa foreman ang plano nilang disenyo ng bahay. Marami ang kinuha nilang trabahante upang mapabilis ang pagpapagawa nila sa bahay na plano nilang tirhan oras na matapos ang kanilang pag-iisang dibdib. Mahigit 5 milyon ang binitawang pera ni Grayson para sa kanilang ikalawang tahanan. Kinaumagahan na nga nila napuntahan si Mang Tasyo dahil kinumpleto muna nila ang lahat ng kakailanganin sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Papa ko! Patakbong lumapit si Jezabel sa amang nakaupo sa ratan na upuan habang kumakain ito ng saging na pinakuluan. Napalingon naman si Mang Tasyo sa anak at napangiti ito ng masilayan ang mahal niyang prinsesa. Jezabel, anak ko! Maluhaluhang saad ni Mang Tasyo, tsaka sinalubong ang anak. Magaling na siya kaya't bumalik na rin ang kanyang lakas. Hindi siya pinabayaan ng kapatid at salamat din sa suporta ng kanyang anak kaya't tuluyang nawala ang TB niya. Hindi pa naman kasi gaanon kalala ang sakit ni Mang Tasyo, kaya't naagapan agad-agad. Nagyakap ang mag-ama ng sobrang higpit. Maluha-luha ang mga ito habang yakap ang isa't isa. Pwedeng sumali? Anin ni Grayson, kaya't tuluyan ang napaluha si Mang Tasyo dahil nakita niyang muli ang binatang itunuring niya ng anak. Grayson anak, bakit ngayon ka lang? Napapasinghot na wika ni Mang Tasyo, kaya't napangiti ang dalawa. Patawad po Mang Tasyo, hindi na po ako muli pang aalis. Dito na lamang po ako at magsasama tayong tatlo ng masaya. Magpapakasal na rin po pala kami ni Jezabel, kaya't kailangang malakas ka na po sa araw ng kasal namin. Dahil ikaw po maghahatid kay Jezabel sa harap ng altar, ani Grayson na nagpaaliwalas sa mukha ni Mang Tasyo. Malakas na ako anak, wala na akong sakit. Kumalas si Mang Tasyo sa yakap nilang tatlo. Tsaka ipinakita ang payat niyang muscles daw. Natawa na lamang sila Jezabel at Grayson. Lumabas ng bahay ang tiyahin ni Jezabel, maging ang kanyang pinsan na tuwang-tuwa nang makita silang dalawa. Iniabot ni Jezabel ang pasalubong sa mag-ina na damit, alahas at sapatos. Pinag-ipunan niya yon. Kusang loob niya yon dahil iyon ang sukli niya sa pag-aalaga ng mga ito sa kanyang ama. Tuwang-tuwa naman ang mag-ina sa ibinigay ni Yesa. Nag-abot rin ng pera si Grayson at kakasya na iyon upang ipang negosyo ng ginang. Maluha-luha ang ginang sa mga natanggap. Tuluyan nilang kinuha sa poder ng tiyahin si Mang Tasyo, tsaka sila bumalik sa tahanan ng mag-ama. Tuwang-tuwa naman si Mang Tasyo nang muling masilayan ng kanyang bahay na siya mismo ang nagpakahirap na gumawa. Kay sarap talaga sa pakiramdam kapag nasa sariling tahanan ka. Kay gaan sa pakiramdam. Sambit ni Mang Tasyo habang nakaupo ito sa silyang binili ni Grayson. Walang pagsidlan ng galak na nararamdaman nila Jezabel at Grayson. Kailan nga palang kasal nyo? Usyoso nito nang magmulat ng mata. Inakbayan ni Grayson si Jezabel, tsaka inakay na maupo sa sofa na katapat ng kinauupuan ni Mang Tasyo. Bukas po ng umaga ilalakarin na namin ang mga kakailanganin para sa kasal. Wala na rin pong problema sa mga isusuot namin dahil bago ko hingin ng kamay ni Jezabel ay ipinagawa ko na po ang susuotin namin.
I-deliver na lamang po yun dito na mga isang araw na lang mula ngayon. Napapahanga naman si Jezabel sa nobyo, habang si Mang Tasyo ay napapa-thumbs up sa sobrang galing umano ni Grayson. Mga 2 linggo rin ang inabot ng paghahanda ng dalawa. Hindi inaasahan ni Grayson na dadalo sila Veronica at ang ama nito. Tuluyan ang nakamove on ang dalaga sa kanya sa tulong ng binatang nakilala nito sa bar na siyang nakakuha ng kainusentehan niya. Sa loob kasi ng 2 taong pagsasama nila Grayson at Veronica ay ni minsan walang nangyari sa kanila. Tanging halik sa noo at pisngi ang iginagawad ni Grayson noon sa dalaga. Malaki ang ngiti ni Grayson nang isigaw ng wedding coordinator na dumating na umano ang kanyang bride. Nasa tabi niya si Jacob na siyang kinuha niyang best man. Panay pa ang kantsaw nito sa kanya na nanginginig umano ang kanyang labi ng dahil sa pagpipigil niya sa kanyang pagluha. Nanlalamig rin ang kamay niya. Hindi dahil sa kaba kung hindi dahil sa labis na excitement. Panay ang tulo ng luha ni Jezabel pagkat bumabalik sa kanya ang mga pinagdaanan nila ni Grayson. Sinubok sila ng tadhana na inakala nilang magiging huling tsansa na nila sa nabuong pag-iibigan. Ngunit heto sila ngayon. Masayang nasa loob ng simbahan at suot na nila mga kasuotang nagsisimbolo ng nalalapit nilang pag-iisa. Tuluyan na silang magiging magkabiyak, kaya't labis-labis ang siyang nararamdaman ni Jezabel. Hindi nagpalagay ng kolorete sa mukha si Jezabel, kaya't hindi siya nababahala kahit na tumulo pa ng tumulo ang kanyang mga luha, nang dahil sa labis na kaligayahan, sapagkat wala namang makeup na masisira. Hangad kong matiwasay na pagsasama ninyong dalawa. Masayang masaya ko para sa inyo mga anak. Tuluyang ibinigay ni Mang Tasyo ang palad ng anak sa nakangiting si Grayson. Marami pong salamat, Papa. Makakaasa po kayong kailanman. Hindi ko sasaktan ng prinsesa nyo. Mamahalin ko po siya ng higit pa sa sobra. Anya na, ikinangiti ng ama ni Yesa. Tinapik ni Mang Tasyo ang balikat ni Grayson, habang ang anak naman ay niyakap muna bago ito tuluyang umalis sa kanilang harapan. Dinampian muna ni Grayson ang magaan na halik ang noo ni Jezabel bago sila magkahawak kamay na humarap sa pare. Jezabel Nacario, tinatanggap mo ba itong si Grayson Asuncion bilang iyong magiging ganap na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan man o sa karangyaan, hanggang sa huli ninyong hininga ay kayo pa rin hanggang sa wakas. Tanong ng pare. Opo, Father. Siya at siya lang po ang gusto kong makasama ng panghabang buhay. Tumanda man po kami at maging ugod-ugod na ay mananatiling pagmamahalan namin sa isa't isa. Madamdaming saan ni Jezabel na nagpangiti kay Grayson. Maging ang pari ay napangiti sa kanyang naging sagot. Binalingan naman ng pari si Grayson. Grayson Asuncion, tinatanggap mo ba itong si Jezabel Nacario bilang iyong magiging ganap na asawa? Sa hirap at ginawa, sa kahirapan man o sa karangyaan, hanggang sa huli ninyong hininga ay kayo pa rin hanggang sa wakas. Tanong naman ng pari kay Grayson. Opo, Father. Siya lamang po ang babaeng nais kong makasama ng panghabang buhay. Ikamamatay ko kapag nawala siya sa buhay ko. Minsan ang sinubok ng tadhana ang pag-iibigan naming dalawa. Ngunit heto kami ngayon. Tinatanggap namin ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Jezabel Nacario Asuncion. At buong puso kitang tinatanggap bilang aking kabiyak. Magsasama tayo hanggang kamatayan, Mako. I will always love you. Until our last breath. Mula sa puso niyang sambit, nagpalakpakan ng mga tao. Ang iba'y napapaluha pa sa madamdamin nilang mga sagot. Damang-dama ng mga bisita ang tunay at wagas nilang pagmamahalan. Kung ganon, ay itinatalaga ko na ang pagiging ganap ninyong mag-asawa. Grayson at Jezabel, maaari niyo nang hagkan ang labi ng isa't isa. Nakangiting saan ng pare. Ginagap ni Grayson ang palad ni Jezabel, tsaka niya yun pinisil ng marahan. Unti-unti niya na rin itinataas ang belo ng kanyang asawa. Tsaka niya ginawaran ng matamis at punong-puno ng pagmamahal na halik si Jezabel. Kapwa naguhumiyaw ang kanilang mga puso sa labis na saya. Nilasap nila ang kanilang pagmamahalan na umabot ng halos 2 minuto. Kung hindi pa sila tinapik ng pare, ay wala pa sana silang balak na huminto sa pagsasalo ng matamis nilang halik. Kabi-kabilaan ang mga nagko-congratulate sa kanila.
Naroroon ang halos lahat ng naging kaklase nila, kaya't tuwang-tuwa si Jezabel dahil ramdam niya ang mainit na pagtanggap sa kanila ng mga tao. Sabay-sabay nga silang nagtungo sa bahay ni Jezabel. Natapos na rin ang ipinapagawa nila Jezabel at Grayson na bahay, kaya't doon halos tumuloy lahat ng kanilang mga bisita. 3 baboy ang kanilang binili, kaya't maging ang buo nilang barangay ay nakikain na. Nagtawag ang MC ng mga abay na babae para sa pagtatapon ng bulaklak ni Jezabel. Natatawa pa sila nang masalo yun ni Veronica dahil binuhat ito ng nobyo para lang makuha yon. Sumunod naman ay si Grayson. Nagpalakpakan ng lahat nang masalo naman yun ng nobyo ni Veronica. Kayo nang susunod. May ngiti sa labing saad ni Grayson na tinanguan ni na Veronica at ng nobyo nito. 2 linggo pa ang matuli na nagdaan at napapansin ni Jezabel ang sarili na nagiging malakas na siyang kumain, kaya't iniisip niyang baka nagdadalang tao na siya. Kaya naman agad niyang tinawag ang asawang naglalaban ng kanilang maruruming damit. Mako, samahan mo nga ako sa bayan para malaman natin kung may laman na ba itong tiyan ko. Lately kasi parang ang tamlay ko tapos gutumin rin ako. Ganito raw ang sintomas ng buntis kaya magpa-check up na tayo. Ani ni Jezabel kaya't agad-agad na binitawan ni Grayson ang kinukusot na damit. Tsaka naghugas ng kamay at tuwang-tuwa na ginagap ang kamay niya. Tsaka lumuhod at hinaplos ang kanyang tiyan. Natawa naman si Jezabel nang halik-halikan pa ni Grayson ang kanyang tiyan. Gumayak na nga sila patungong bayan. At pagdating doon ay agad na hininga ng urine si Jezabel. At pagkatapos lamang ng ilang segundo ay ibinalita sa kanila ng doktor na 2 weeks pregnant na si Jezabel. Nagtatalon sa tuwa si Grayson at napapasuntok pa ito sa hangin habang panayang sabi ng, "Yes! Tatay na ako!" Lumipas pa nga ang ilang buwan at oras na ng panganganak ni Jezabel. Nasa tabi niya lamang ang asawa habang panay ang pagpupunas ng kanyang butil-butil na pawis dahil hirap na hirap siya sa pag-ire ng triplets nilang anak. Napakaasintado naman kasi ni Grayson dahil unang putok, 3 agad. "Go Mako, kaya mo yan!" Awang-awa na si Grayson habang iniire ang pangatlo nilang anghel na lalaki. Hirap na hirap si Jezabel sa ikatlo na ilabas. Namumutla na siya habang ang nagpapaanak sa kanya ay panayang sabi na kailangan niya nang mailabas ang kanyang anak bago siya mawalan ng ulirat. Dahil kapag nangyari yun ay mapipilitang ipasok siya sa OR. "Baby, huwag mo nang pahirapan ng mama mo. Labas ka na dyan." Napasigaw na si Grayson sa labis na pag-aalala. Sa isang iri pa ni Jezabel ay tuluyan niyang nailabas ang kanilang pangatlo. "Kinakailangan pong pagalitan ni Daddy bago lumabas." Natatawang saad ni Doktora habang nililinisan ang huli nilang anak. "Thank you, Mako. I'm so proud of you, asawa ko. Mahal na mahal kita." Panay ang halik ni Grayson sa noo ng namumutlang asawa. Pinilit ni Jezabel na gumanti sa sinabi ng kanyang asawa, kaya't napangiti si Grayson sa kanya at dinampian siya nito ng masuyong halik sa labi. Nagdidilim ng paningin ni Jezabel ngunit pinipilit niyang huwag pumikit dahil nais niyang mayakap at tuluyang mahawakan ang kanyang mga anak. "Ano pong pangalan ng mga baby niyo, ma'am?" Tanong ng nurse na may hawak na makapal na papel tsaka ballpen. 1 Gregory, 2 Gabriel, 3 Grayson. Pagbibigay ng pangalan ni Jezabel sa kanyang mga anak. Matagal na nilang nabigyan ng pangalan ng kanilang triplets. Nagpasalamat naman ang nurse bago tuluyang umalis at maya-maya pa nga'y ibinigay na sa kanila ang kanilang 3 anghel. Hindi maitago ng mag-asawa ang labis na saya. Malawak ang kama, kaya't tumabi si Grayson sa kanyang mag-iina. Tsaka nakisuyo sa nurse na kunan sila ng litrato. Maisa sa larawan ng masaya't buong pamilya sa larawang kuha ng nurse. Ibinigay ng nurse ang cellphone kay Grayson at maya-maya pa'y dumating na rin ang ama ni Jezabel na galing pa sa palengke. Hindi nito alam na nanganak na pala si Jezabel. Sinabi lamang ng kapitbahay nila, kaya nang malaman ay dali-dali itong pumunta ng ospital. Sa pagsasama nila Grayson at Jezabel ay meron pa rin namang tampuhan sapagkat iniispol ni Gray ang 3 nilang anak. Ngunit dahil likas na ang pagiging malambing at maloko ni Grayson ay agad na nawawala ang tampo ni Jezabel.
Wala na silang mahihiling pa dahil natupad na ang kanilang mga pangarap. Nasira man yun noon ngunit naayos naman nila sa tulong ng Diyos at ng wagas na pag-ibig nila para sa isa't isa. Wakas.